Sa isang mundo, mayroong isang individual na may supernatural na kapangyarihan na may kahangahangang kakayahan na baguhin ang imposibleng bagay sa katotohanan. Ang taong iyon ay si Kusuo Saiki, na nagligtas ng isang aso mula sa isang paparating na sasakyan. 16 na taon na ang nakakaraan, isang ordinaryong pamilya ang masayang tinanggap ang isang bata na hindi karaniwan. Sa edad na 14 na araw, ipinakita ng bata ang kakayahang makipag-usap ng hindi nagsasalita. Bukod pa rito, nung isang buwang gulang na siya, ipinakita ng bata ang kahangahangang kakayahang maglakad sa ere. Kahit isang taong gulang pa lamang, kusang loob nitong sinasamahan ang kanyang ina sa isang shopping trip na nagpapakita ng pagiging matulungin nito sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, patuloy na naramdaman ng bata na parang siya ang pinakakapuspalad na individual sa planeta. Si Kusuo ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan upang magawa ang anumang bagay, ngunit hindi siya makahanap ng anumang kagalakan sa kanyang mga nagawa or mabigla sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagdating ng kanyang ama sa bahay, sinabi niya kay Kusuo na buksan ang pinto dahil hindi niya ito mabuksan. Pagkatapos, sinisisi niya ang ina nito, na inakusahan siya ng pagpapalit ng lock. Lumalabas na may malaking tensyon sa pagitan ng mag-asawang ito dahil madalas silang nag-aaway, at kinukwestiyon ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Sa gabi, ang buong pamilya ay nasiyahan sa isang masarap na hapunan ng pork steak, habang ang ama ay hinainan ng isang plato ng pork steak na gawa sa sapatos. Tinangka ng ama na ipahayag ang kanyang reklamo ng malakas na humantong sa pagtanggap niya ng karagdagang sapatos bilang bonus mula sa isa pang pares. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang anak na gawing steak ang kanyang sapatos, ngunit hindi sinunod ni Kusuo ang hiling ng kanyang ama. Kailangang tapusin ng ama ang kanyang pagkain, ngunit ang amoy ay hindi kanais-nais. Kinailangan niyang dilaan ang sapatos ng kanyang amo habang nasa trabaho, at ngayon ay nalaman niyang kailangan niyang dilaan ang sarili niyang sapatos sa bahay. Marahang hinawakan ng ina ang kamay ni Kusuo, at ipinahayag na ang kanyang kakayahan ay dapat gamitin lamang upang tulungan ang mga nasa desperadong sitwasyon. Dahil dito, naisip ni Kusuo ang kanyang ina bilang isang mabait na individual, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi ito ang kaso. Kaagad niyang iminungkahi na gumawa siya ng martilyo upang basagin ang ulo ng kanyang ama. Ito ay isang halimbawa kung gaano kapayapa ang isang gabi para sa isang pamilya. Tinangka ng ama na kainin ang bahagi ng pagkain ni Kusuo habang kakainin ni Kusuo ang kanyang dessert. Gayunpaman, pumedjete ng ina sa pamamagitan ng pag-angat ng buong hapagkainan at diretsyong ibinato sa kanya. Salamat sa kakayahan ni Kusuo, ang mesa ay nasa himpapawid. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang kanyang superpower upang magdala ng kapayapaan sa kanyang tahanan at pahintulutan ang kanyang sarili na makapagpahinga at tamasahin ang kanyang dessert, pinili niyang hindi. Biglang kinuha ng ina niya ang kanyang pagkain at inalok ito sa ama bilang isang paraan upang makabawi, na nagresulta sa panibagong gabi na puno ng kaguluhan. Si Kusuo ay isang estudyante sa PK Academy, at ngayon ang unang araw ng pasukan. Kapag inaalala niya ang tungkol sa preschool, malinaw na nagkaroon ng walang kapantay na kalamangan si Kusuo sa larong rock paper scissor dahil sa kanyang kakayahang magbasa ng isip ng mga tao. Sa kabila ng mga pagtatangka ng guro na talunin siya, siya ay nanalo ng 100 beses na sunod-sunod, na lubos na nagpapapanalo sa kanya. Ang guro ay labis na nagalit at nagkaroon ng udyok na maghagis ng isang sorpresang suntok kay Kusuo, ngunit naiwasan niya ito. Kasunod ng insidente, ang gurong pinag-uusapan ay hindi na nakita sa paaralan, na nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa pagtuon patungo kay Kusuo ng maraming individual. Kaya, kailangan niyang matutunan kung paano itago ang kanyang mga kakayahan sa iba. Gayunpaman, mayroong isang individual sa paaralan na hindi maimpluwensyahan ni Kusuo ng kanyang kapangyarihan, si Nendo. Hindi mabasa ni Kusuo ang iniisip ni Nendo dahil wala siya sa tamang isip. Sinubukan ni Nendo ang CPR sa isang estudyante na nawalan ng malay sa panahon ng seremonya, ngunit para bang gusto niyang patayin ang individual kaysa iligtas siya. Hindi lang iyon, ngunit binibigyan din niya ng mabahong hininga ang mag-aaral na iyon. Kapag dinala ang estudyante sa ospital, pumunta siya sa lababo at samuka. Ang kanyang unang halik ay napunta sa isang lalaki, at parang may nararamdaman si Nendo sa kanya. Sa puntong iyon, narinig ng isang guro ang kanilang usapan at natuklasan na nagsinungaling ang estudyante tungkol sa kanyang sakit na nagudyok sa kanya na siyasatin siya.
Gayunpaman, sanisi ng lalaki sina Kosovo at Nendo, at kalaunan ay sinabi ni Nendo na siya ay nagdurusa sa isang sakit na nauugnay sa virus na nagdulot ng mataas na lagnat. Agad na kinuha ng guro ang temperatura ng estudyante at natuklasang 92 degrees Celsius ito, kaya nagpatawag siya agad ng emergency medical assistance. Gumamit si Kosovo ng mahika upang magsunog ng apoy at aksidenteng nasunog ang thermometer, ngunit naramdaman ni Nendo na nahawa rin si Kosovo ng gawa-gawang karamdamang iyon. Dahil dito, dinala si Kosovo sa ospital. Ang mga taong hindi iniisip kung ano ang kanilang ginagawa ay lubhang mapanganib. Lumilitaw ang isa pang karakter, si Sean, ay isang lalaking nagdurusa sa isang delusional na kondisyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa isang masamang lihim sa lipunan na binubuo ng mga ahas, alupihan, or anumang bagay, ngunit walang nakikinig. Sa sobrang kahihiyan, lumabas siya at pumasok sa banyo. Nang makita ni Kosovo ang lahat ng ito, agad siyang nagpalabas ng ahas sa silid-aralan, eksakto tulad ng sinabi ni Sean, at hinayaan itong gumapang ng malaya kasama ang mga nag-aalalang mag-aaral, habang naghihintay siya kay Sean na nasa banyo. Kinukutya ni Nendo ang kanyang mga kaklase dahil sa pagiging duwag habang ang silid-aralan ay nagiging magulo, ngunit siya ay nahimatay nang makitang nakagat siya ng ahas. Pumasok si Sean sa silid-aralan pagkatapos ng maikling panahon ng pag-iyak at hinarap ang ahas, nagpapakita ng mga pose at nagsasagawa ng kalokohang nanjutsu. Samantala, si Kosovo ay nasa banyo pa rin, pinapatay ang ahas gamit ang kidlat, at ang buong klase ay naniniwala na si Sean ay may mga kakayahan, habang si Sean mismo ay nagiging mas lutang, na naniniwalang siya ang chosen one at sumasagot-sagot ng pabalang sa isang guro kapag naayos na ang lahat. Lumitaw na ang isa pang bagong karakter, Kumi ang pangalan niya, at talagang napakaganda niya at nakakakuha ng maraming atensyon mula sa lahat. Nang makita niya si Kosovo sa kalye, alam niyang nasa klase niya ito, kaya nagpasya siyang lapitan siya, na may pangunahing layunin na akitin siya. Si Kosovo naman ay hindi siya pinapansin at walang pakialam sa kanyang magandang mukha. Naniniwala si Kumi na si Kosovo ay labis na namangha at nahihiya na ipahayag ang kanyang pagmamahal, kaya paulit-ulit niyang sinusundan siya at sinubukang hawakan siya, pero iniiwasan siya ni Kosovo. Pagdating nila sa sentro ng syudad, pinagmamasdan ni Kosovo si Nendo na naglalakad sa harapan nila. Direkta namang lumingon sa kanya si Nendo tulad ng pag-asang hindi siya mapapansin ni Nendo na kasakasama si Kumi na sumusunod sa kanya. Nag-teleport si Kosovo nang hindi nag-iisip pagkatapos mabigla at nagulat si Kumi nang matuklasan na nawala si Kosovo. Nilapitan ni Kumi si Nendo at tinanong kung nakita niya si Kosovo, na sinagot ni Nendo na hindi niya siya nakita. Nagsisimulang maniwala si Kumi na siya ay nag-hallucinate at nai-imagine lang si Kosovo. Iniisip ni Kumi na umibig siya sa kaklase na may kulay rosas na buhok na naniniwala sa ideya ng labis na pagkagusto sa isang tao na halos makikita niya siya saan man siya pumunta. Gayunpaman, si Kosovo ay nakatayo sa bubong ng isang mataas na gusali sa loob ng mahabang panahon, ganap na hindi interesado sa gayong mga maling akala. Sa susunod na aralin sa pisikal na edukasyon, ang buong klase ay makikipagkompetensya sa isang dodgeball match. Sa larong dodgeball, sinadya ni Kosovo na magpatama ng bola sa kanyang mukha kaya siya ay naalis, ngunit ang kanyang team captain, ang class president, ay nagpahayag na siya ay ligtas dahil sa face safe rule, kaya hawak na niya ngayon ang bola. Palaging nahihirapan si Kosovo sa pag-modulate ng kanyang lakas kapag naghahadjust ng mga dodgeball, na dati nang nakasira ng bakal na lagayan ng bola. Hinikayat ng class president si Kosovo na ihagis ito ayon sa gusto niya, ngunit alam ni Kosovo na magkakaroon ng mga casualty kung gagawin niya ito. Bahagya itong ibinato ni Kosovo, at nasalo naman ito ni Nendo. Pagkatapos ay isa-isang inaalis ni Nendo ang bawat miyembro ng squad ni Kosovo, hanggang si Kosovo na lang at ang president ng klase ang natitira. Inilunsad ni Nendo ang isang malakas na hagis sa presidente ng klase, ngunit nataman si Kosovo habang naghahanda siyang lumabas ng court. Ngunit sa halip na ma-out, ang president ng klase ay sumalo ng bola ng buong lakas, at siya ay bumagsak sa lupa, na nagpanumbalik ng pag-asa sa koponan ni Kosovo. Kung ipapatalo ni Kosovo ang laro, makakakuha siya ng maraming atensyon, ngunit kung papatalo siya, isusumpa siya ng lahat ng kasama niya hanggang mamatay. Kaya't ginamit ni Kosovo ang kanyang kapangyarihan at natuklasan na ang average na paborableng punto ay 42, na nagpapahiwatig na ang 50 puntos ay tutulong sa kanya sa pag-iwas sa pag-akit ng atensyon, at pipigil sa kanya na maging biktima ng pambubuli.
Habang tinatanggal niya ang unang lalaki, tumaas ang kanyang score sa 56. Si Sean naman ang humawak ng bola at sinusubukan niyang magyabang, pagkatapos ay naghagis na parang babae. Napatingin ang buong klase kay Kosovo na parang mamamatay siya kapag hindi niya nasalo ang ball ang ito. Kaya kailangan niyang masalo ito, at sa paggawa nito, direkta niyang inaalis ang tatlo pang manlalaro sa koponan ng kalaban. Sa wakas, kapag nagpa siya si Kosovo na magpa-out, isinakripisyo muli ng presidente ng klase ang kanyang sarili upang mapanatili ang squad, kaya nanalo sila, at nakatanggap si Kosovo ng 82 point na pabor na marka. Masyadong mataas, kaya naghahanap siya ng solusyon para mapababa ito. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Nendo at niyakap siya, na ibinalik ang score sa 46. Pagkatapos, lahat ng kaedad niya ay naghahanap ng romantikong kasama sa mga araw na ito, at may isang babae sa klase niya na gusto si Kosovo. Bilang resulta, nagsimula siyang gumawa ng mga pagsasaayos upang lumikha ng isang koneksyon sa kanya. Nagtago muna siya sa isang sulok ng pasilyo at magkunwaring tumatakbo papunta sa kanya, ngunit madaling umiwas si Kosovo at maayos na inayos ang mga papeles na ibinaba niya para sa kanya. Ang lahat ng kanyang kasunod na mga plano ay nabigo dahil sa mga talento ni Kosovo. Mukhang naghahanda ang panahon sa pag-ulan habang naghahanda silang umalis sa pagtatapos ng araw. Si Kosovo, na ayaw ang iniisip ng babae, ay nagpatigil sa ulan. Pagkatapos ay nilapitan ang babae ng isang lalaki at nagtapat sa kanya, na pinaniwalaan siya na dumating na ang kanyang tunay na pag-ibig sa kabila ng katotohanang desperadong sinusubukan niyang magpapansin kay Kosovo. Ang susunod na kabanata ay tungkol sa isang bagong araw, at ang ama ni Kosovo ay nagtuturo sa kanya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang dalhin ang ilan sa mga gamit dahil siya ay masyadong abala sa pagdala ng kanyang asawa. Nang ililipat na ni Kosovo ang kama, pamatong ang kanyang ama ngunit biglang nahulog sa lupa. Hindi lamang iyon, ngunit sinubukan ng kanyang ama na magpasikat sa pamamagitan ng pagtataas ng kama gamit ang isang kamay, na halos ikamatay niya. Sinubukan ni Kosovo na ilipat ang kutson, ngunit natigil ito kung saan-saan. Ang isang dulo ay nasalikop sa balkonahe, isa pa sa wardrobe, at isa pa sa pintuan. Ang solusyon ay simple, sinisira lang niya ang pader para magkaroon ng mas maraming espasyo. Pagkatapos, inayos ni Kosovo ang pader at iniwan ang lahat ng nangyari pagkatapos ng isang buong araw ng paglilipat. Gumagamit si Kosovo ng kontrol sa pag-iisip upang gawin ng lahat sa mundo na magkaroon ng natatanging mga kulay ng buhok, asul, pula, lila, at dilaw upang maiwasan na makakuha ng masyadong pansin, para ang kanyang pink na buhok ay hindi masyadong mahalata. Binabago din niya ang kakayahan ng katawan ng tao na gumaling, na nagpapahintulot sa mga pasyente na gumaling ng mas mabilis. Isaalang-alang si Nendo, na nanambalik na ang mga ngipin na nawala nang tamaan siya ng baseball sa mukha. Kasama sa iba pang hypothetical na prinsipyo ni Kosovo, ang katotohanan na ang punit na damit ay nagpapanatili ng integridad nito sa mga pangunahing lokasyon, ang laki ng isang tao ay hindi na nauugnay sa lakas, at ang isang hampas sa leeg ay sapat na upang mawalan ng malay ang isang tao. Kahit sa tarangkahan ng paaralan, kung ang isang nakakagambalang mag-aaral ay gumawa ng kaguluhan, ang mga guro ay maaaring hampasin lamang siya sa leeg at patumbahin siya. May sumulat ng liham kay Kosovo sa susunod na kabanata na nagsasabing alam niya ang kanyang mga kakayahan, at nagnanais na maging kanyang alagad. May nag-doorbell nang gagamitin ni Kosovo ang kanyang kapangyarihan para malaman kung sino ang gumawa ng sulat. Kara-rating lang ng sulat ng hindi kilalang manunulat, at nakilala ni Kosovo si Rito, isang espiritual na diplomat na nakakakita at nakikipag-usap sa mga espiritu. Si Rito ay may talento na mula pa noong kapanganakan, at noong bata pa siya, hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng multo at tao. Ngunit dahil walang pisikal na anyo ang mga multo, pinayuhan siya ng kanyang lola na subukang hawakan ang mga ito. Yayakapin niya siya pagkatapos sundin ang kanyang payo, para lamang matuklasan na hindi siya tao. Pagkatapos ay nagpakita ang kanyang lolo upang pakalmeyin siya, ngunit dumaan siya sa kanyang transparent na katawan, at nalaman niya ang malupit na katotohanan. Si Rito ay patuloy na yumakap sa ibang mga individual upang makita kung sila ay mga multo or tao, isang bagay na tila interesado siya pagdating sa magagandang babae. Pagkatapos ay inaangkin niya na mayroong 15 bitag na kaluluwa sa silid ni Kosovo, na ang isa sa kanila ay pinagmamasdan si Kosovo tuwing siya ay natutulog. Kasunod nito, nais niyang maging estudyante ni Kosovo sa pag-asang tatanggapin niya ito.
Ngunit iniisip ni Kusawo ang kanyang sinabi tungkol sa isang hindi nakikitang kaluluwa na pinagmamasdan siya tuwing matutulog, at sinabi ni Kusawo sa kanya na umalis ng mabilis gamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang mahawakan ni Kusawo si Rito, na-transfer sa kanya ang espiritual na kakayahan sa psychic ni Rito at natuklasan na ang buong silid ay puno ng mga multo. Kinaumagahan sa klase, nabalitaan ni Kusawo ang tungkol sa isang bagong estudyante na nakakakita ng mga guardian spirits, at agad niya itong nakilala at dinala si Rito sa banyo, hinihiling sa kanya na lumipat sa ibang paaralan ngayon din. Pagkatapos, gumawa si Kusawo ng spiral-shaped sword mula sa toilet paper at binyantaan si Rito, na humantong sa kanya na matakot at manatiling tahimik tungkol sa kanyang kapangyarihan. Isang grupo ng mga babae ang lumapit kay Rito habang sila ay babalik na sa klase, at nagtatanong tungkol sa kanilang mga guardian spirits. Ang isa ay may isang mandirigmang guardian spirits, ang isa ay isang maharlika, at ang pangatlo ay isang pulubi. Ipinaalam ni Rito sa mga lalaki na lahat sila ay may kasamang matatanda na ikinagalit nila. Matapang na sumulong si Sean, sa pag-aakalang mayroon siyang mga sinaunang nilalang bilang guardian spirits, ngunit ito pala ay guardian spirit ng isang aso. Sa puntong iyon, nilapitan ni Nendo si Rito at nagtanong tungkol sa kanyang guardian spirit, ngunit lubos siyang hindi pinapansin ni Rito. Naunawaan ni Rito na si Nendo ay isang tunay na tao habang sila ay pauwi mula sa paaralan, pagkatapos ay dinala niya si Kusawo sa isang templo at ipinakilala siya sa kanyang guardian spirit, na nagkataong ama ni Nendo. Inakala ni Rito na multo si Nendo dahil hawig na hawig niya ang kanyang ama. Ang mga magulang ni Kusawo ay dadalo sa isang kasal, kaya dapat siyang mag-isa na maglinis ng bahay. Inilagay niya ang kanyang mga damit sa washing machine at lumabas upang itapon ang basura, ngunit nakakita siya ng isang ipis at nag-teleport sa kabilang panig ng lupa, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya mabasa ang iniisip ng maliliit na nilalang upang matukoy kung ano ang iniisip nila. Habang tumutunog ang doorbell, mabilis na bumalik si Kusawo sa kanyang silid at nag-teleport sa unang antas kung saan nakatira ang ipis, upang tumanggap ng isang order mula sa Shopee para sa kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya na andin ang kaibigan niyang si Nendo, imbes na delivery rider. Siya ay tumakas muli sa takot ngunit bumalik, humihiling kay Nendo na hulihin ang ipis para sa kanya. Hinampons ni Nendo ang ipis sa mismong lugar, at sinabi sa kanya na Kusawo na itapon ito sa labas. Nang gabing iyon, bumalik ang nanay ni Kusawo at binilhan siya ng isang kahon ng mga tsokolate, ngunit natapon ang mga ito, dahilan upang maisip ni Kusawo ang mga ipis at mag-teleport sa isang isla. Magsisimula ang isang bagong araw, at si Kusawo ay nag-aral gaya ng nakagawian sa klase, ngunit ang isang babae ay patuloy na nakatingin sa kanya ng may awa. Ito ang babae mula sa simula ng serye na nakipag-date sa ibang tao, pagkatapos mabigang makipag-usap kay Kusawo. Gayunpaman, dahil sa kaila-hilakbot na ugali at kilos ng kanyang kasintahan, lumilitaw na siya ay naiinip at nais na umalis sa relasyon nila. Nababahala si Kusawo na kung maghihiwalay sila, hahabulin siya ng babae, kaya tinaasa niya ang issue upang matulungan ang mag-partner na ito na mas mahalin ang isa't isa. May 57 affection score ang dalaga para sa kanyang kasintahan, ngunit bumaba ito sa 54 nang makalimutan niya ang kanilang 3 buwang anibersaryo. Naalala ni Kusawo at naghanda ng regalo para sa kanyam, matapos gamitin ang kanyang psychic power sa kanya, inutusan siyang ipikit ang kanyang mga mata, kumuha siya ng kalahating kinain na tuyong pusit na plano niyang ialok, ngunit agad itong binago ni Kusawo sa isang stuffed toy na rabbit. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang laro ng claw machine at nanalo ng mga stuffed toy ng magkasama, na itinaas ang kanilang affection score sa 90. Gayunpaman, kapag pumunta sila sa isang restaurant sa gabi, lahat ng kanyang mga red flags ay lumilitaw. Sinisigawan niya ang mga waiter, nangangamoy ang kanyang paa kapag inalis ang sapatos, gumagamit siya ng chopsticks na parang alien, at nakaugalian niyang kumain ng malakas na parang baboy, na nagiging sanhi ng pagiging zero ng affection score. Habang humihikbi ang babae sa labas ng restaurant at nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan, si Kusawo ay lalong nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kapakanan sa hinaharap. Ipinakita si Kusawo na naglalakbay sa kahabaan ng koridor ng paaralan habang pauwi. Inaasahan niyang uuwi siya ng may sapat na oras para panoorin ang paborito niyang palabas sa anime, na ipapalabas sa alas 5 makalipas ang isang oras. Biglang umalis si Kusawo dahil may nakita siyang isang bagay at nais niyang takasan si Sean, na pumunta sa kanya sa malapit.
Natuklasan ni Sean ang isang abandonadong bahay at nais niyang anyayahin si Kusawo doon, ngunit hindi interesado si Kusawo sa kanyang bagong pinagtataguan. Hinihintay na siya ni Kineshi sa taas ng hagdan, at nagpalit na naman siya ng daan, pero hinahanap pa rin siya ni Kumi. Iniiwasan silang lahat ni Kusawo, ngunit napatigil siya nang biglang lumabas si Nendo at inanyayahan siyang kumain ng ramen. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, pinili ni Kusawo na magtago sa banyo at gamitin ang kanyang kapangyarihan para subaybayan ang mga taong naghahanap sa kanya. Hindi na siya makakalabas ng paaralan dahil binabantayan ni Kineshi ang pinto, si Sean ay nasa locker, at si Kumi ay humihingi ng tulong sa lahat ng kanyang mga kasama upang mahanap siya. Kailangang gawin ni Kusawo na hindi makita ang kanyang sarili, ngunit tatagal lamang ito ng 10 minuto at maglalaho kapag may humawak sa kanya. Tahimik na lumabas si Kusawo sa banyo, tumungo sa locker ni Sean at ibinagsak ito, tinakot siya at napasigaw siya, na nakuha ang atensyon ni Nakumi at Kineshi. Oras na para tumakas, ngunit nabangga niya si Rito, at ipinakita ang kanyang sarili. Sa huli, walang nakakaalam kung umuwi si Kusawo or hindi, ngunit hinahanap pa rin siya ng isa sa mga kasamahan ni Kumi, kahit lumubog na ang araw. Pagkatapos ay nakatuon na sila sa sports festival ng paaralan. Sa pangkalahatan, kahangahangang gumanap ang koponan ni Kusawo. Ang unang karera ay isang karera sa pagtakbo kung saan si Kusawo ay pumangatlo, ngunit ang lahat ay nagulat dahil siya lamang ang kalahok na hindi talaga professional sa pagtakbo at pag-sprint. Sumunod na dumating si Sean, ngunit siya ay naging kulelat sa pagkatabo, at pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Sumunod ang karera ng scavenger hunt, at si Nendo ang unang nakatapos, at bawat isa ay nakatanggap ng isang pirasong papel. Sinulyapan ni Nendo ang papel bago inabot ang headpiece ni Kusawo. Nawalan ng malay si Kusawo habang kinukuha niya ang pirasong papel, at naging magulo ang satellite energy chart, at hinulaan ng propeta ang katapusan ng mundo. Nang siya ay nagising, ang chart ay bumalik sa isang stable na antas, at ang propeta ay nagpahayag na ang lahat ay ayos lang. Napag-alaman na ang dalawang controller sa ulo ni Kusawo ay nakakatulong sa kanyang pag-regulate ng kanyang kapangyarihan, na meron na siya mula noong siya ay bata pa at lumakas ng lumakas hanggang sa punto na madali niyang sirain ang buwan, at pasabugan ang kanyang buong bahay habang natutulog. Mawawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan kung mawawala ang kanyang controller sa ulo. Kasunod ang tug of war competition, at napakalakas ng kakayahan ni Kusawo kaya naputol ang kanyang mga lubad na pinilit na hilahin ang kalabang koponan sa ere, na nagresulta sa tagumpay ng kanyang koponan. Ang sumusunod na laro ay nagsasangkot ng paghahagis ng mga beanbag sa isang basket. Ginamit lamang ni Kusawo ang kanyang mga psychic powers upang mas alo sila at ihagis ang mga ito sa basket ng kanyang koponan. Nakatanggap ang kanyang koponan ng 83 bag, na 4 na beses sa bilang na natanggap ng iba pang mga koponan. Ngunit ang huling koponan ay nakatanggap ng 100 beanbag, na ikinagulat ng lahat. Naglagay sila ng 100 big bag sa isang mas malaking beanbag, at inihagis ito sa kanilang mga basket. Nanloko sila ngunit sinabing wala naman sa patakaran ang kanilang ginawa. Pagkatapos, ang sunod na laro ay ang relay race kung saan 2 beses ipapasa ang baton. Ang unang 2 miyembro ng koponan ay huling natapos dahil sila ang 2 athletic prodigy ng klase. Binaliktad ni Nendo ang laban sa pamamagitan ng mabilis na pagmamadali na may kakaibang pagtakbo, at magiliw na binati ni Kumi ang sarili sa kanyang isip. Ngunit bago siya lumapit kay Kineshi, nadapa siya, at inilantad ang kanyang likurang bahagi ng katawan. Napagtripa ng isa sa mga kalabang team si Kineshi, dahilan para matambo siya at ipakita ang kanyang pang-ibaba. Nang matuklasan ito ni Kusawo sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip, ipinangako niya sa kanyang sarili na mananalo ang kanyang koponan. Nang malagpasan niya ang lahat at malapit na sa finish line, ang kanyang katawan ay biglang tumigil sa pakikinig sa kanya, at siya ay bumagsak muna sa lupa. Dahil sa pangakong ginawa nila, lahat ng 4 na lalaki ay pinalitan ang kanilang mga hairstyle kinaumagahan, ngunit mabilis nilang pinagsisihan ito nang mapansin nilang may buhok pa rin ang iba sa klase. Mag-aahit lang daw sila ng ulo kapag natalo sila ng Class 2, at natalo lang daw sila sa Class 4. Ngayon ang araw kung saan ang buong klase ay nagsasanay kung paano tumugon kapag may sunog. Lahat sila ay nagsuot ng damit pangkaligtasan at nagsimulang kumilos.
Ang bawat isa ay pumupunta sa harap ng isang saradong shutter, at kapag sila ay nagulat, napagtanto ni Kusawo na ito ay isang pagsubok upang suriin kung nakikinig sila sa paunawa, dahil may apoy sa likod ng shutter, kaya dapat silang pumili ng isa pang labasan. Ngunit sa mabangis na pagpapasya, ang lahat ay nagmadali at nakatakas na nagdulot ng pinsala sa mga bagong itinayong shutter ng paaralan. Nagkamali ang isang taong dumaan at naghagis ng nakasinding posporo sa isang stack ng mga pahayagan sa malapit, habang sila ay tumatanggap ng mga pagsaway mula sa pay teacher, ngunit sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri, madaling napatay ni Kusawo ang isang posibleng sunog. Pumunta si Kusawo sa grocery store para bumili ng coffee jelly, at nagsimulang mag-isip kung ang mas magandang alternatibo dito. Nag-iisip siya sa pagitan ng 48 low-quality cups at 21 quality cups, ngunit pagkatapos makita ang premium coffee jelly cup, binili niya ito kaagad sa kabila ng katotohanang naubos nito ang kanyang buong buwan ng allowance. Kaya naman ginagawa niyang misyon na pangalagaan ito sa lahat ng paraan. Habang naglalakad si Kusawo pauwi, may lumipad na bola, ngunit napansin niya ito at pinalipad ito sa langit. Ang bowl ang iyon ay kay Nendo at isa pang bata na naglalaro sa malapit. Ngunit ito ang souvenir ball ng lolo ng bata, kaya gusto niyang hanapin ito. Kapag nalaman ito ni Kusawo, agad siyang nagtago sa banyo at kumuha ng isang litrato para lamang matuklasan na ang bola ay nasa ilalim ng dagat. Kaya, ibinigay niya ang 3,000 yen coffee jelly cup para sa bowl ang iyon. Bilang pasasalamat, nagpadala ang bata at ang kanyang kapatid na babae kay Kusawo ng 3 premium coffee jelly cups. Kinaumagahan, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa isang bahay ng manghuhula na nagtre-trending sa TikTok. Iginiit ni Sean na hindi siya naniniwala sa gayong mga manghuhuli, ngunit pagkatapos ng klase, nakita ni Kusawo si Sean na nakatayo sa linya sa bahay ng isang manghuhuli na may maskara na nagtatago sa kanyang mukha. Matapos pumasok sa loob kasama si Sean at maging invisible, natuklasan ni Kusawo na ang manghuhuli ay iginigiit lamang ang sentido komon, at ibinatay ang kanyang mga hula sa hitsura ng kanyang mga customer. Ang lahat ng ito ay karaniwang kaalaman, ngunit kumilo si Sean na parang nakikita talaga ng manghuhula ang kanyang future. Pagkatapos, pinakita kay Sean ang isang binibente ng manghuhuli na isang kwintas ng pagkakaibigan sa halagang 30 yen, na binili niya. Habang naghahanda siyang umalis, sinabi sa kanya ng manghuhuli na ang isang kwintas ay makakatulong sa kanya na maging kaibigan ni Kusawo. Matapos bilhin ang kwintas at pagkatapos umalis, hinabol siya ng manghuhuli at ibinalik ang pera, na nagsasabi na ang lahat ng ito ay isang panloloko. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ni Kusawo para gawin siyang ganoon, ngunit natatakot siya. Nakatagpo ni Kusawo sina Nendo at Sean nang hindi sinasadya habang naglalakad sa kalye, pagkatapos sabay silang nagpasya na kumain ng ramen. Nagkataon na nakasalubong ni Kumi ang kanilang grupo sa parehong oras, kaya sumama siya sa kanila. Ang kaakit-akit na hitsura ni Kumi ay nakakakuha ng atensyon, ngunit si Kusawo lamang ang binibigyang pansin niya, na nagpapaunawa kay Kusawo na kailangan niya itong mawalan ng interes sa kanya. Pagkatapos noon, dinala sila ni Nendo sa isang ramen restaurant, at lahat ay nawawalan ng gana sa pagtingin pa lang sa tindahang. Pagpasok nila, nahaharap sila sa mga maruruming mesa at upuan. Ang masama pa, mukhang madungis ang may-ari. Kapag dumating na ang pagkain, mukhang napakarumi nito na maaaring magkasakit sila sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumain si Kumi upang mapanatili ang kanyang ideal na imahe, ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagsakit ng kanyang tiyan. Tinitingnan natin ngayon ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Rito, isang spirit medium. Taliwas sa popular na paniniwala, ang mga multo ay talagang mabait at matulungin. Bilang isang medium, maaaring humingi ng tulong si Rito sa mga espiritu hanggat gusto niya, mula sa pag-verify kung nagsasagawa sila ng mga pagsusuri sa bag sa paaralan, hanggang sa pagtukoy sa kulay ng damit ng isang random na babae. Sa totoo lang, hindi sumasagot sa huling request ang multo na hinilingan niya ng tulong, dahil magaling siya kaya hindi siya nakikilahok sa krimen. Isang babae sa paaralan ang nangangailangan ng tulong dahil nailagay niya ang kanyang gamit sa gym. Nang tanungin kung nasaksihan niya ito, lumitaw si Rito na nataranta at nanumpa na hindi siya ang may gawa. Ngunit dahil alam niyang hindi siya pinaghihinalaan, tinanggap niya ang atas na ito, na nagsasabi na hayaan siyang hanapin ang mga gamit para sa kanya. Sinasabi ng isang lalaking multo na nakakita siya ng isang lalaking estudyante na may dalang gym bag na pambabae, na naglalakad sa isang tiyak na direksyon.
Sumugod si Rito sa ganoong paraan, ngunit nang makarating siya sa pintuan, lumabas ang guardian spirit ng lalaki at nakikiusap sa kanya na patawarin siya. Nakilala ni Rito ang espiritu bago dumating sa paaralan. Inuna ni Rito ang hustisya kaysa katarungan at pumapasok sa loob ng di nagdalawang isip. Gayunpaman, sa oras na makapasok si Rito sa loob, nakatakas na ito, at si Rito ay napagkamalan na isang magnanakaw. Siya ay nahatulan ng isang krimen sa kabila ng kakulangan ng pruweba. Pagbalik kay Kusawo, kapag nagising siya sa umaga, natuklasan niya na ang lahat ng kanyang mga psychic power ay naglaho. Hindi niya marinig ang mga iniisip ng mga tao na dumadaloy sa kanyang isipan, at ang kanyang suntok ay hindi na nakakasira ng isang dingding. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng isang pagsabog at nawalan ng malay, at ito ay isang bangungot lamang. Lumalabas na ang kanyang mga panaginip ay karaniwang nagbabadya ng kung ano ang darating. Kaya naman, layunin na ni Kusawo ngayon na iligtas ang mga tao bago mangyari sa katotohanan ang narinig niyang pagsabog. Iniligtas niya ang sangkatauhan mula sa isang kakilakilabot na pagsabog sa pamamagitan ng pagkuha ng isang random na bato sa lupa, na huminto sa isang hanay ng mga kaganapan na kilala bilang butterfly effect. Kung hindi niya dinampot ang batong iyon, ang isang mag-aaral na babae na nakasuot ng miniskirt ay natisod dito at siya ay napa-backflip na pinalipad ang malaking bato sa isang truck nang ibinaba ng driver ang kanyang bintana at nataman ang kanyang ulo. Kapag nawalan na ng malay ang drive ng truck, maapakan na niya ang pedal at aandar siya mismo sa isang petrol pump, at magsisimula na sana ang pagtagas ng gasolina. Samantala, ang babaeng natutulog sa isang hindi angkop na posisyon ay nakakuha ng matinding atensyon mula sa isang dumaan na lalaking nakascooter. Ang kanyang scooter ay nadulas sa tumutulo na gas na lumikha ng isang pagsabog. Pagkatapos ihagis ang batong iyon sa tabi, hindi sinasadyang nataman ni Kusawo si Nendo sa ulo nito, dahilan upang maniwala siyang ito ay isang meteorite na bumagsak sa kanyang ulo. Samantala, si Kineshi ay naghatid ng hindi makapaniwalang dami ng kerosene sa silid ng instruktor para sa heater. Ipinakita naman ni Nendo kay Sean ang bato, na sinasabing ito ay isang meteorite, ngunit malinaw na naiintindihan ito ni Sean bilang isang normal na bato lamang. Kaya't itinapon niya ito, ngunit nahulog ito sa loob ng bintana ng silid-aralan malapit sa kerosene kung saan ito iniwan ni Kineshi. Isang estudyante ang tumakbo sa hallway dahil late na siya sa kanyang klase. Nangyayari ang hindi inaasahan, ang estudyanteng iyon ay natapilok sa bato, na naging sanhi ng pagbangga nito sa lead light tube, nabasag ito at pagkatapos ay nabangga sa linya ng kerosene sa corridor. Ang electric spark mula sa light tube ay halos tumama sa tumutulo na gas, ngunit si Kusawo ay namagitan sa tamang oras. Mula noon, maliwanag na kahit ang pinakamaliit na problema ay may kakayahang umakyat sa isang napakalaking kaganapan, gusto man ito or hindi. Nasa bawat individual kung gusto nila ng aso or pusa. Bagamat mukhang magkapareho ang kanilang mga instruktor ng kalansay, ang mga pusa ay karaniwang mas malayo at kumikilos na parang sila ang master ng kanilang mga may-ari. Ang mga pusa at aso ay pareho lang kay Kusawo dahil nakikita niya ang kanilang mga kalansay at kalamnan, ngunit dahil nababasa niya ang mga nasa isip, nalaman niyang ang mga pusa ay hindi tugma sa kanya. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, nadatnan ni Kusawo ang isang kuting na natrap sa isang maliit na iskinita. Iniisip ni Kusawo na dadaan lang siya, ngunit pagkatapos madaanan ang pusa, bumalik siya, pagkatapos ay dahan-daang umalis muli, na nagbibigay ng impresyon sa pusa na ayaw niyang mapanatili ang gayong kaakit-akit na pusa. Bumalik si Kusawo at tinanong ang pusa kung gusto nitong iligtas mula roon, ngunit nananatiling walang imak ang pusa, ngunit pagkatapos ay sinabing kung ililigtas ito ni Kusawo, mamahalin nito si Kusawo. Ang mga pusa, sa pananaw niya, ay nananatili sa tuktok ng pyramid, habang ang mga maruruming nilalang tulad ng mga tao ay dapat mahalin at alagaan sila. Umalis si Kusawo pagkatapos makipag-usap sa pusa, gayunpaman, pagkatapos umalis, ang pusa ay humiling ng tulong kay Kusawo na may napakasamang ugali dahil hindi ito sumuko sa pag-arte na parang isang marangal na hayop. Matapos iligtas ang pusa, casual na lumayo si Kusawo, walang kamalay-malay na ang pusa ay nagbabalak ng paghihiganti sa kanya. Inuwi ng ama ni Kusawo ang eksaktong pusa noong gabing iyon, na nagnanais na panatilihin ito, habang pinapantasya nito na gawing kaharian ang kanyang bahay. Itinapon ito ng ina dahil allergic siya sa balahibo ng pusa. Pagkatapos ay Pasko na. Nang makauwi si Kusawo mula sa paaralan, nakita niya na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay dumating, at ang kanyang ama ay nagbihis bilang Santa Claus.
Napakunot noo ang ama ni Kosovo sa kahihiyan habang tinatanggal ang peking balbas at binati si Nendo, ngunit nabigla si Nendo sa kanya at hindi nakaimak. Umupo si Nendo sa hapagkainan, at sinabi na hindi pa siya nakatanggap ng regalo mula kay Santa Claus. Tinanong siya kung bakit hindi siya nakakatanggap, ibinunyag ni Nendo na matagal nang patay ang kanyang ama. Kaya, ang Santa suit ay isinuot muli, ngunit itong Santa Claus ay natigil sa pagbukas ng pinto at kailangang humingi ng tulong sa kanyang asawa. Hindi rin makapaniwala si Nendo na si Santa Claus iyon. Nakatanggap si Nendo ng dalawang regalo ngayong taon, isa mula kay Santa at isa mula sa kanyang ina. Ang nanay ni Nendo pala ay laging naglalagay ng regalo malapit sa kanyang pintuan bago siya matulog sa bisperas ng Pasko. Naging emosyonal si Nendo nang mapagtanto niya na ang bawat ina ay kahanga-hanga sa sarili nilang mga paraan. Nagpunta sila sa isang shrine upang manalangin. Ang ama ni Kosovo na naglalambing ay pinuri ang kanyang ina, na nagsasabi na siya ang kanyang Diyosa. Ngunit pagkatapos ay tumalikod at nais na manalo ng 200 milyong yen sa loto. Binati nila si Sean na may suot na scarf, habang naghahanda silang umuwi, at anden din sina Nendo at Kineshi. Pagkatapos, hiniling ng ama ni Kosovo na magkaroon siya ng ang hindi top akin, na pinaniniwalaan ni Kosovo na imposible. Ngunit pagkatapos ay dumating kaagad si Kumi sa likuran niya, kaya dumating na ang buong cast, at inimbitahan ng kanyang mga magulang ang lahat sa kanilang tahanan para sa ilang mga pagkain para sa bagong taon. Pagkatapos ng ilang talakayan, hindi sinasadyang sinabi ng ina ni Kosovo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang mga psychic powers na pumukaw sa interes ng lahat. Sinubukan ng mga magulang niya na ilihis ang usapan, ngunit hindi iyon nagtagumpay sa kanilang pabor. Kaya kinailangan ni Kosovo na gumawa ng paraan upang burahin ang keyword na psychic powers sa kanilang isipan gamit ang isang saging. Ito ay walang alinlangan na may mga kakulangan dahil may naalis sa kanilang mga alaala. Dapat punan ng mga individual ang mga puwang ng isang bagay na nabuo ng kanilang walang kamalayan na utak. Ngayon nais na ng mga kaibigan ni Kosovo na maging mas malapit sa kanya sa mga hindi malaman na dahilan. Ang pay instructor sa paaralan ni Kosovo ay kilala sa kanyang matinding pag-uugali. Palagi niyang kinukuha ang mga gamit ng mga estudyante dahil wala naman itong kinalaman sa kanilang pag-aaral. Kaya naman, maraming estudyante ang nagagalit sa kanya, at ang ilan sa kanila ay umabot sa pagpaplano ng kahihiyan sa guro. Nagsusulat sila ng love letter na tila mula sa isang babaeng high school student, at inilagay ito sa kanyang locker para ilantad ang kanyang tunay na baluktot na pagkatao. Matapos basahin ang liham sa banyo, nagpa siya ang guro na makipagkita sa mag-aaral upang ayusin ang mga bagay gamit ang kanyang kakayahan sa pagbasa ng isip. Nalaman ni Kosovo ang tungkol sa kanilang plano, at pagkatapos maghintay ng buong araw ang guro para dumating ang mag-aaral na iyon, binago ni Kosovo ang kanyang sarili sa pagiging babae at nakipagkita sa kanya. Ikinagulat ng mag-aaral na ang guro ay isang maginoo sa mga estudyante, dahil sinusubukan niyang tanggihan si Kosovo ng malumanay hanggat maaari. Gumamit si Kosovo ng psychic powers para bigyan sila ng babala, dahil sila ang nagpilit sa kanya na tumanggap ng mga pagtanggi mula sa isang medyo may edad na lalaki. Sa kalaunan, binuko nila ang kanilang pagtatago, at nakilala sila ng guro, na nakakaramdam ng kakilekilabot. Agad na napagtanto ng mga lalaki ang kanilang pagkakamali at nagsisi sa nangyari, nalaman na siya ay strikto lamang dahil gusto niya ang pinakamahusay para sa kanila. Malapit na ang araw ng mga puso, at ang hangin ay napapalibutan ng pag-ibig. Habang nag-hallucinate si Rito tungkol sa kung ilang tsokolate ang matatanggap niya, dahil sa kanyang maginoong ugaling pinakita sa harap ng mga babae. Hindi naman kailangang humiling ng regalo si Kineshi dahil sikat siya at mabait. Kaya, mayroon na siyang malaking bilang ng mga tsokolate ng pasasalamat at pagkakaibigan. Nang inakala ni Kineshi na wala nang magbibigay, isang lalaki ang tumakbo sa kanya at iniabot sa kanya ang isang hugis pusong tsokolate, na binibigyang kahulugan niya bilang isang kilos ng paghanga. Sa kaso ni Sean, nakakita siya ng isang bag ng tsokolate sa ilalim ng kanyang mesa. Sa simula ay naniniwala si Sean na ang Dark Union ang may pakana na nagtatangkang hulihin siya. Pagtingin niya ng malapitan ay may saya sa kanyang mukha dahil alam niyang tsokolate iyon. Napagkamalan ni Sean na regalo ito mula kay Kumi base sa inscription sa pouch, ngunit isa pala itong prank ni Nendo. Pareho silang walang tsokolate para sa araw ng mga puso ngayong taon. Inaaliw ni Nendo si Sean tungkol dito ng may hamarang na babae, na sinasabing gusto niyang bigyan ng mga tsokolate si Sean, kaya nanlumo si Nendo.
Ngayon si Nendo na lang ang walang lihim na nagkakagusto sa kanya. Naging hassle para kay Kumi ang araw ng mga puso dahil pinili ng ilan na ipakalat ang impormasyon na nagdala siya ng tsokolate sa paaralan. Lahat ng lalaki sa school ay nagsisikap na manligaw sa kanya kaya binibigyan nila siya ng mga tsokolate. Sa totoo lang, may dala siyang tsokolate, pero ito ay parang Reg Along pasasalamat para kay Kusawo. Gayunpaman, nang makita ang lahat ng mga lalaki sa labas ng laboratory, itinapon ni Kumi ang tsokolate sa labas ng bintana, ayaw niyang sumiklab ang pandaigdigang digmaan kung matuklasan nilang ang tsokolate ay para kay Kusawo. Si Kusawo ay nakatayo sa ilalim ng bintana sa buong oras, kaya madali niyang nasalo ang tsokolate. Ngayon, hiniling ni Nendo kay Kusawo na tumambay sa bintana ngunit hindi nakatanggap ng tugon dahil si Kusawo ay nagtatago sa kanyang silid, tumangging umalis. Pagkaalis ni Nendo, balak ni Kusawo na ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa, ngunit nang lapitan siya ng ama ni Nendo at subukang humingi ng reaksyon mula sa kanya, nagpanggap si Kusawo na hindi siya nakikita dahil hindi epektibo ang mga pisikal na pag-atake laban sa ama ni Nendo. Nagpasya si Kusawo na mas mabilis na mag-teleport sa ibang lokasyon, na ginagawa niya, pero nahanap pa rin siya ng ama ni Nendo. Maliwanag na hindi sapat ang teleportasyon. Gumawa si Kusawo ng energy ball na kagaya kay Goku at ibinato ito sa kanya, ngunit hindi siya natinag. Si Kusawo, na naiirita, ay humingi ng tulong kay Rito, dahil siya ang guardian spirit ni Rito. Kung tutuusin, malinaw na naiirita si Rito na naantala siya sa kanyang sariling magazine competition, ngunit ayon kay Kusawo, walang spirit medium ang makakapidol sa isang multo. Pagkatapos ng pagbabante na papatayin si Rito, sa huli ay napagtanto niya kung paano pipigilan ang ama ni Nendo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa isa pang multo. Pagkatapos ay inihiwalay ni Kusawo ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at pinalipad ang ama ni Nendo, at napansin na nagdrawing si Rito ng isang dumi sa kanyang pisikal na mukha sa ilang sandali. Ang ina ni Kusawo ay isang babaeng mapagbigay na bumibili ng lahat ng inaalok ng mga tindero sa kanyang pintuan. Gayunpaman ang pasilyo ay madalas na masikip sa mga kahon ng mga overmarketed na bagay. Humingi ng tawad sa kanya ang ina ni Kusawo dahil sa pagiging walang kontrol, at pagbili ng mga walang kwentang bagay na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 yen. Hindi siya masisisi ni Kusawo na gusto lang niya ang pinakamahusay para sa kanyang pamilya, pagkatapos ay ginamit ni Kusawo ang kanyang mga kakayahan upang ibalik ang lahat ng mga bagay at ang pera. Nag-aalok ang ama ni Kusawo na tulungan ang kanyang asawa sa pagtataboy sa mga tindero na iyon, ngunit alam ni Kusawo na hindi siya magiging iba dahil madali siyang maimpluwensyahan ng papuri. Sa wakas, ginamit ni Kusawo ang forced telepathy sa kanyang ina upang ihatid sa kanya ang hindi na-filter na mga ideya ng tindero, na naging dahilan upang habulin siya nito sa mga lansangan. Natuklasan ni Kusawo na wala na sa kanya ang kanyang forced telepathy, nang kunin niya ang isang kahon ng singsing na nalaglag ng tindero. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita na ang singsing ay binubuo ng germanium, na hindi pinapagana ang kanyang mga kakayahan sa telepathy. Ibinabalik nito ang mga alaala ng kanyang childhood nang manood siya ng mga pelikula. Palaging nakukuha siya ng mga spoiler sa pamamagitan ng mga ideya ng ibang tao, na nagiging dahilan upang hindi siya makapag-concentrate sa pelikula. Kaya kung mawawala ang telepathy, gustong malaman ni Kusawo kung ano ang pakiramdam na dumalo sa isang pelikula sa isang sinehan. Habang naglalakad si Kusawo papunta sa booth na may dalang mga pagkain, nakasalubong ni Kusawo ang isang hindi kanais-nais na lalaki na tila walang pakialam na nalaglag niya ang lahat ng kanyang pagkain. Si Kusawo, na ayaw niyang makita siya ni Kumi sa ganitong sitwasyon, ay hindi pinapansin ang walang modo na lalaking iyon at bumalik sa kanyang upuan. Nalaman niyang may kasama pala si Kumi, at ang kasama niya ay aktor sa pelikula. Sa wakas, nakilala ang aktor ng lahat, at nakansela ang palabas dahil sa kaguluhan. Nakatayo pa rin sa harap ng kanyang bahay ang pas ang iniligtas ni Kusawo. Gusto lang alagaan ni Kusawo ang pusa bilang pagpapakita ng paggalang, ngunit wala siyang interes sa mabalahibong hayop. Ang kanyang ama, sa kabilang banda, ay may napakalaking pagmamahal sa mga pusa. Sa makatuwid, palagi niya silang pinapakain at naghahanap ng mga pagkakataon upang alagaan at kuskusin ang buntot ng pusa. Mukhang masaya ang ekspresyon ng pusa habang nakatingin ito sa kalsada, at lumabas na may dumaan na isa pang babaeng pusa. Habang nilalamon ang pagkain na ibinigay sa kanya ng ama ni Kusawo, ang orange na pusa ay namangha ng matuklasan ng isang kakaibang lalaki sa kanyang mga balikat.
Lumingon si Kusawo na naging isang pusa, ngunit dahil hugis hayop siya at hindi makontrol ang kanyang kapangyarihan, walang kabuluhan niyang sinuntok ang kanyang ama. Ang orange na pusa ay takot na takot, ngunit sinusubukan nitong magmukhang kumpiyansa. Balak ni Kusawo na ipares ang pusa sa babaeng pos ang gusto nito, matapos itong himukin na sundan siya para bisitahin ang babaeng pusa. Nilalayo nila na kumilos si Kusawo bilang isang walang modo sa babaeng pusa para tulungan siya ng orange na pusa, ngunit ang mga tungkulin ay nabaligtad, at ang babaeng pusa ay nagnanais na makipag-asawa kay Kusawo. Bilang resulta, mayroon na ngayong dalawang pusa si Kusawo na patuloy na naghihintay sa kanyang pintuan, ang isa ay naghahangad na makipag-asawa sa kanya at ang isa ay gustong patumbahin siya. Hindi makalaro si Kusawo dahil ang kanyang mga mahiwagang talento ay patuloy na sumisira sa saya. Kaya't bumili siya ng isang laro na walang gustong maglaro, ngunit lumalabas na ang laro ay sobrang boring na hindi kayang matiis na laruin ng isang gamer. Ngunit naglalaro parent siya mula hapon hanggang gabi at tinatapos ang isang misyon. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang sirang console, bumalik ang laro mula sa simula at hindi niya ito Naz Avenue. Nakilala ni Kusawo at Nendo ang ina ni Sean, na mukhang isang mabait at mapagbigay na babae ngunit mahigpit pagdating sa pag-aaral. Kapag tinanong sila ni Nendo tungkol sa kanilang gustong unibersidad, ang ina ni Sean ay pinag-aral silang dalawa sa mga notebook, habang dinadala niya si Sean sa labas upang makipag-usap sa kanya. Ang ina ni Sean ay nahuhumaling sa pag-aaral ng kanyang anak tulad ng sinumang ina. Sa palagay niya ang dalawang kasama niya ay hindi magandang impluwensya sa kanya, at ang kanyang mababa na marka ay nakaapekto sa kanya. Hindi sumasang-ayon si Sean at sinabing gusto niyang manatiling kaibigan sila, na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng ibang opinyon ni Kusawo sa isang taong may kondisyon sa ikawalong baitang. Nakumpleto ni Kusawo ang lahat ng workbook sa loob ng wala pang 10 minuto, nakapansin-pansing nagpabago sa opinyon ng ina ni Sean sa kanila. Sila ngayon ay itinuturing na mga kahanga-hanga. Habang pinahahalagahan ni Sean ang kanyang ina na pinahihintulutan siyang makasama ang mga lalaki, nahihiya siya kapag natuklasan ng kanyang ina ang kanyang diary, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Dark Union. Sa eskwelahan, may crush si Rito sa isa sa kanyang mga kaklase. Alam niya ang lahat tungkol sa kanya dahil kaibigan niya ang kanyang guardian spirit, isang medyo may edad na lalaki. Nais ni Rito na humingi ng tulong kay Kusawo sa pagkumbinsi sa kanya na gawin ang anumang naisin niya, ngunit nang tanggihan ni Kusawo ang kanyang alok, determinado siyang manalo sa kanya ng mag-isa. Kaya inakses niya ang isang womanizer spirit para tulungan siya sa pang-aakit. Nanambalik ang kamalayan ni Rito nang hahalikan na niya ang dalaga, at napahampas siya sa mukha dahil sa ginawa niyang vulgar na ekspresyon ng paghalik. Binago na ngayon ni Rito ang kanyang mga intensyon sa pamamagitan ng paglikha ng isang serye ng harem na humahantong upang angkinin siya, dahil maaaring maakit ng lalaki ang sinumang babaeng makikilala niya. Mukhang umaayon sa kanya ang lahat ng bagay habang humihingi ng paumanhin si Rito sa babae para sa nangyari, ngunit nang pinayagan niya itong halikan siya, nadulas siya sa balat ng saging, na nagpatambo sa kanya. Si Rito ay dumanas ng panibagong sampal ng katotohanan, at hindi na niya magagawang maligawan muli ang dalaga na kanyang pangarap. Kakaiba naman para kay Kumi, isang tanyag na babae, ang maraming mga iniisip kapag mayroon siyang anumang gusto niya. Kamakailan ay nasa isipan niya si Kusawo, gayon din si Chia, ang orange na buhok na babae na may dating kasintahang napuno ng mga red flags. Nagkataong nagkita sila sa mga lansangan at nagpasyang tumambay sa isang lokal na kafe. Ang awkward ng sitwasyon dahil hindi sila masyadong nag-uusap sa school, nalaman nilang pareho sila ng isang ideal na lalaki, ngunit hindi nila alam na may crush sila sa iisang tao. Si Kusawo ay magkakaroon ng maraming problema sa kanyang nalalapit na paglalakbay, ngayong mayroon siyang dalawang lihim na tagahanga na nagkakagusto sa kanya. Malapit na ang 3 araw na school trip sa Okinawa, at balak ng dalawang babae na maglakbay kasama si Kusawo. Kinamuhian nila ang isa't isa dahil hindi nila namalaya na sila ay nag-aagawan sa iisang tao sa buong panahong ito. Hanggat gusto nilang makasama si Kusawo, ang pagiging kilala ni Kumi ay nagdulot sa kanya ng maraming disadvantages dahil nagpa siya ang pangulo ng klase na maglaro ng lottery, dahil sa napakaraming lalaki na gustong makipagpares sa kanya. Sa kabila ng katotohanang natanggap ni Kumi at Chia ang unang papel para sa Kusawo Squad, nais ni Kusawo na iwasan sila hanggat maaari, kaya pinalitan niya ang mga sulat, iniwan ang mga babae na hindi niya kapareha. Sa kabutihang palad para kay Kumi at Chia, si Kusawo ay naitugma sa isang babae na humahamak kay Nendo.
Kaya nag-aalok si Kumi na makipag-trade ng mga koponan sa kanila. Naging matagumpay ang kanyang plano na makasama ang gusto niya, maaari niyang makasama ngayon si Kusuo, habang tila sa iba ay isang diyosa siya na naniniwalang isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Ngunit sa huli, dapat siyang bumuo ng mga koponan sa ibang grupo dahil ang isa sa kanyang mga kaklase ay hindi makakasama sa kanila sa paglalakbay. Habang naghahapunan si Kusuo kasama ang kanyang pamilya, ang nakatatandang kapatid ni Kumi na si Makoto, isang sikat na aktor, ay pumunta sa kanyang bahay. Tinanong niya si Kusuo kung pupunta siya sa isang paglalakbay kasama ang kanyang kapatid na babae, at pagkatapos makakuha ng pahintulot, sinabi niya kay Kusuo na huwag saktan ang kanyang pinakamamahal na kapatid na babae. Pinipilit ni Makoto na samahan si Kumi matapos pagbabantaan si Kusuo, ngunit hindi hahayaan ni Kusuo na sirain ni Makoto ang lahat, kaya binigay niya ang tiket sa estudyanteng hindi nakakuha nito para may sapat na tao sa eroplano. Pagdating nila sa airport, bumagyo, na naantala ang kanilang mga flight. Niyanig nito ang lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. Si Kusuo ay hindi partikular na masigasig tungkol sa paglalakbay na ito, ngunit nang mapagtanto niya na ang lahat ay mag-e-enjoy dito, kaagad siyang pumihit upang pawiin ang bagyo, at nagpatuloy ang paglalakbay. Nagkasakit si Sean sa biyahe, kaya nag-teleport si Kusuo sa bahay para kumuha ng gamot para sa kanya. Pagkatapos ay oras na ng batang may berdeng buhok na sumakit din ang tiyan, kaya ginamit na ni Kusuo ang kanyang kapangyarihan para maging okay na ang kanyang pakiramdam. Sa pagpapatuloy, ang eroplano naman ngayon ang may problema, at ito ay nasa bingit ng pag-crash ngunit tinulungan ito ni Kusuo na makalapag ng ligtas. Umupo sila sa bus hanggang sa rest stop para kumain at uminom bago maghiwalay. Ang mga babae ay kumain ng merienda, habang ang mga lalaki mula sa grupo ni Kusuo ay naglakad patungo sa tindahan ng ahas. Pagkatapos, si Sean lang ang bumili ng buong set para mangolekta ng mga ahas pagkatapos ng sunod-sunod na alok. Hinati sila sa mga silid sa hapon, at oras na para kumain sa dinner. Oras na rin para maligo sa hot spring pagkatapos kumain, ngunit gusto ng mga lalaki na makita ang mga babae na naliligo, pero ang nakita lang nila ay si Nendo. Pagkatapos ay napansin ng mga lalaki ang higanteng si Nendo at umupo sa isang sulok na naaawa sa kanilang sarili. Si Kumi at ang iba ay handang pumunta sa kwarto ni Kusuo para maglaro, nang mag-teleport si Kusuo sa dalampasigan at nakatulog. Hindi nila nahanap si Kusuo sa puntong ito, kaya pumunta si Kumi sa dalampasigan upang magpahangin. Pagkatapos ay napansin niya si Kusuo na nakahiga, at mapaglaro niyang inalis ang isa sa mga controller ni Kusuo. Nang magising si Kusuo, ang buong hotel ay nawala. Pagkatapos, naglabas si Kusuo ng isang grupo ng mga kalansay at isang barko na katumbas ng isang motel. Sa kabutihang palad, naibalik niya ang hotel sa tamang lugar sa oras. Ngunit nang malaman niya na si Kumi ay nasa kagubatan at inaatake ng isang oso, si Kusuo ay agad na nag-teleport doon upang iligtas si Kumi. Napagkamalan ng mga babaeng nababalisa si Rito na siya si Kumi, at hiniling na samahan niya sila pabalik sa kanilang silid para sa isang magandang pagtulog sa gabi. Matapos ipatapon ang oso sa ere, si Kusuo ay dinala sa isang lokasyon na medyo maganda. Pagkatapos ay inilipat niya si Rito sa lokasyon at na-mesmerize si Kumi na makita si Rito bago nakatulog. Sabay-sabay na nag-almusal ang lahat kinaumagahan gaya ng dati, at iniisip pa rin ni Kumi na si Kusuo ay nagpakita sa kanyang panaginip noong nakaraang gabi at inaalagaan siya, kaya natuwa siya. Sumakay sila sa bus pagkatapos ng tanghalian at nagpunta sa dalampasigan upang mag-swimming. Tinitigan ni Chia ang matamis na pagkain bago nag-exercise sa umaga upang magkaroon ng slim body sa oras na makakasalubong niya si Kusuo. Nagpunta sila sa aquarium sa umaga at sa beach sa hapon. Ang mga lalaki ay nagpatuloy na nakatayo sa labas ng changing room ng mga babae para sa isang dahilan, si Kumi na naka-swimsuit, at ang kanyang nakamamanghang hitsura ay nagpahanga sa lahat. Nahihiya na lumabas si Mira, ngunit sa kabutihang palad nakasuot siya ng kanyang magandang bikini, at marami ang nakatingin sa kanya dahil sa kanyang figure. Si Chia ay nakaupo mag-isa sa ilalim ng payong nang lumapit si Sean upang simulan ang isang talakayan. Ang mukha ni Sean ay labi na namula sa oras na iyon, na humantong sa kanya na maniwala na ang ibang tao ay naakit sa kanyang bikini. Ngunit habang papalapit si Kumi, nagulat si Sit at talaga namang nabighani sa kanyang kagandahan.
May dalawang lalaki doon na kumukuha ng number ni Kumi, ngunit humarap si Sean at sinaktan ang taong iyon pagkatapos lumabas si Chia upang ipagtanggol si Kumi, at nakatanggap ng pang-aabuso mula sa dalawang lalaking iyon. Pareho silang yumuko at tumakbo dahil wala silang nararamdamang sakit. Si Sean ay isang bagong tao na ngayon sa mga paningin ni Chia, at siya ay umiibig na sa kanya. Ang ikalawang araw ng field trip ay natapos na, at ngayon ang huling araw. Kaya nagsimulang gumala ang partido ni Kosovo at bumili ng mga grocery. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo, isa lang ang layunin nila, na matikman ang ultra rare at Mitsu Red Bean Coffee. Kailangang maghiwa-hiwalay na ang grupo, at nang umalis na ang girl group sa cafe. Ang dalawang ito lamang ang naiwan, si Nendo ay naakit isang damit, at si Sean ay naakit sa mga alahas. Kaya walang nang makakapidol kay Kosovo sa pag-inom ng Mitsu Red Bean Coffee. Ngunit sa daan, nakita niya ang parehong lalaki na may green na buhok na nagdurusa pa rin sa sakit sa tiyan. Sunod, nakita niya ang kapatid ni Kumi na si Makoto, na napagkamalan ng isang babaeng mukhang matanda na naglalakad bilang si Kumi. Tapos hindi niya sinasadyang niyakap siya, kaya ngayon nakaharang sila sa dinadaanan niya. Pumunta si Kosovo sa isang malapit na snack restaurant at nakita niya ang buong barkada niya na nakaupo doon. Ang iba pang 5 ay nag-order na ng Red Bean Coffee Ice Cream, ngunit pinaghalo nila ang kanilang mga hiwalay na servang sa isang higanteng tasa at ibinigay ito kay Kosovo upang kainin. Nagpakita si Kosovo ng isang pambihirang ngiti at nagsimulang kumain kasama ang lahat. Natapos na ang field trip, at ngayon ay may bagong transfer student na nagngangalang Aaron sa paaralan. Akala ng lahat ay nakakatuwa ang taong ito, ngunit nagmadali siyang pumunta sa banyo para ilabas ang kanyang galit. Siya ay dating isang tunay na delinquent dahil ganoon din ang kanyang mga magulang. Gusto niyang pukawin ng doble ang gulo saan man siya magpunta, ngunit pinigilan niya ang sarili. Galit na galit siya matapos marinig ang mga pagtatagumpay ni Nendo tulad ng paghawak ng baygon para pumatay ng lamok, or pagnanakaw at pagkatapos ay kagati ng isang buong pakwan sa isang sulok sa dingding. Ninakawan ng isang bully ang isang estudyante ng pera, nang wala nang mapaglabasan ng galit, binuhat ni Aaron ang buong kabinet at inihagis ang kabinet na ito sa mukha ng bully. Mahigit 1 linggo na siyang hindi pumasok sa klase, ngunit wala siyang naging kaibigan, kaya kinailangan ni Aaron na pumunta at magsimula ng isang pakikipagkaibigan. Napansin niya si Kosovo at inakala niyang mahina siya, kaya nilapitan niya ito. Ngunit si Kosovo ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tingin, na nag-udyok sa lalaki na kusang umalis. Nakipag-ugnayan muli sa kanya si Sean, at sinabi niya sa kanya ang lahat ng uri ng kasinungalingan. Nakasalubong niya si Rito nang lumabas siya, pero hanggang doon lang sila nag-usap at nagalit siya. Pagkatapos ay hindi niya inaasahang nakilala si Kumi. Sunod, nakilala niya si Kineshi at aktibo niyang kinaibigan si Aaron at sinabing may kaaway siyang kakalabanin, si Nendo. Pumasok si Aaron upang suriin si Nendo, umaasang makita kung gaano siya kalakas. Nang marinig niyang tinawag ni Nendo ang kanyang kasama, naisip niya na may isa pang lalaki na kasing lakas ni Nendo at yung lalaki na yon ay si Kosovo. Nang mapansin niyang lahat ay nakatingin kay Kosovo, alam niyang si Kosovo ang boss. Inimbitahan ni Nendo sina Sean at Kosovo sa puntod ng kanyang ama ngayon. Nang aalis na siya, dumating ang nanay ni Nendo at hinimok silang maglaro sa kanilang bahay. Naguguluhan pa rin si Kosovo kung bakit hindi nakakaalis ang kaluluwa ng ama ni Nendo. Nang malaman ng ama ni Nendo na nakikita siya ni Kosovo, nakiusap siya sa kanya na tulungan siya sa pagtatapat ng kanyang pagmamahal sa ina ni Nendo para makapagpahinga siya. Kaya kinuha niya ang kaluluwa ni Nendo para payagan ang kanyang ama na pansamantalang gamitin ang kanyang katawan, at kung hindi niya ibabalik ang katawan sa loob ng 44 seconds, si Nendo ay mamamatay ng tuluyan. Kaya't ang ama ay lumakad roon at mabilis na nagmadaling magtapat sa ina, at sa wakas, nasabi niya ang kanyang dinadamdam sa pag-aakalang siya ay namatay. Ngunit hindi nakilala ng ina na ito ang kanyang asawa, na ikinagalit ng ama at hindi na nagawang makaalis. Nawawala naman ng kliyente ang Mirror's Coffee Shop dahil kamakailan lang ay nagbukas ang coffee shop sa tabi. Masama rin ang loob ng employer dahil halos hindi na siya kumikita, ngunit kailangan niyang bayaran ang kanyang mga empleyado at rente para sa retail na lugar. Kaya nagtulungan silang dalawa ni Kosovo para magkaroon ng solusyon. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapalit ng service outfit, at pagkatapos ay maingat silang gumuhit ng ilan pang advertisement at slogan para sa shop.
Naunawaan ni Kusawo na dahil sa kanyang talento, magiging madali itong makakuha ng mga customer, ngunit mas gusto niya na ang lahat ay kusang mangyari. Masarap pa rin ang coffee jelly ng shop, at babalik ang madalas na mga customer doon. Kamakailan lamang ay natapos ni Sean na manood ng isang detective movie, at niyaon ay gusto niyang maging isang detective at mag-imbestiga. Nagkaroon ng basag na pinto sa paaralan, at nagsimula na ring mag-imbestiga si Sean, at nawalan din ng vase ang paaralan. Maya-maya, sinabi niyang ang lalaking may green na buhok ang nagnakaw ng vase, pero totoo naman na may dala itong vase. Kaya't binasag niya ito, at pinayuhan siya ni Matsuo Saki na umuwi, ayusin ang vase, at pagkatapos ay magtapat sa punong guro. Tungkol sa iba pang basag na salamin, naalala ni Kusawo na nakalimutan niya ang kanyang payong sa paaralan noong nakaraang gabi, kaya ginamit niya ang isang bola ng tennis upang ipagpalit ang payong, at hindi niya sinasadyang hinayaan ang bola ng tennis na tumama sa salamin, at nabasag ito. Sa huli, kasalanan ni Kusawo ang lahat, at hindi ng iba. Si Kin Eshi, ang presidente ng klase, ay napaka-aktibo at hinimok ang lahat na makilahok sa darating na school festival sa susunod na buwan. Iminungkahi niya ang pagtiklop ng 50 paper crane 1,389 bawat tao, na nagpasindak sa buong klase. Ang iba pang mga ideya ay nagsimulang lumitaw, at ang buong klase ay naging masigasig. Kaya ginamit ni Kusawo ang meteorite para sumugod sa klase, at sa puntong ito naisip ni Kin Eshi ang pagpapakita ng mga meteorite at kakaibang bato. Ang gang ni Rito ay bumuo ng banda, ngunit si Rito ay kumakanta na parang si Carlos Agassi. Ang isa pang lalaki ay hindi alam ang mga chord, ang isa ay hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng gitara at ng bass, at ang isa pa ay marunong lamang tumugtog ng drum sa laro. Bilang resulta, nais ni Rito na humingi ng tulong kay Kusawo. Nagsuot ng maskara si Kusawo at ipinakita ang kanyang mga kakayahan, na nagpabilib sa tatlong lalaki. Pagkatapos nito, isa-isa niyang itinuro ang lahat. Ang lalaking tumugtog ng gitara na parang namamatay na sekada kahapon ngayon ay napakagaling ng tumugtog. Ang lalaking hindi marunong tumugtog ng kahit anong chord kahapon ay napaka-melodious na. Yung lalaking walang alam kahapon ay marunong nang magpatugtog ng tambol, hanggang sa maabot na ng kanyang tambol ang tao sa palengke. Dati ay kumakanta si Rito na parang si Carlos Agassi, pero ngayon ay nakakapag-strike na siya ng high notes. Ngayon, lahat ng tao ay naglabas ng lahat ng kakaibang mga bato upang ipakita, at si Nendo ay nagdala pa ng isang Buddha statue. Pagkatapos nagpa siya sina Sean, Kusawo, at Nendo na subukan ang kanilang kapalaran sa haunted house pagkatapos makita ang ibang mga silid-aralan. Si Sean ay isang duwag na may malaking ego, nang matuklasan nila ang isang tambak ng mga costume, nagbihis silang tatlo para takutin ang iba. Ngunit nang mamataan ni Sean ang ina ni Nendo, nahimati ito at kinailangang ilabas. Napagtanto nila na dumating din pala ang mga pamilya ni Nendo at Kusawo. Inagaw ni Nendo ang salamin ni Kusawo para paglaruan habang si Kusawo ay nasa banyo, bahagyang nililinis ang kanyang mukha upang kung tumingin si Kusawo ng diretsyo sa isang tao, sila ay matatakot. Nang pumasok ang ama ni Kusawo at nakita ang estatwa ni Nendo, lubos siyang natuwa, at dali-daling kinuha ni Kusawo ang kanyang salamin upang hadlangan ang kanyang kakayahan. Alam ng ama ni Kusawo na ito ang na-petrify na si Nendo noong panahong iyon, ngunit hindi niya sinasadyang nasira ang rebulto. Nakipag-ugnayan siya sa pulisya matapos magsalita sa kanyang mga huling salita sa kanyang anak para aminin ang pagpatay sa isang tao. Nag-isip ng kanyang gagawin si Kusawo, at sa kabutihang palad ay ginamit ni Kusawo ang kanyang mga talento sa pagpapagaling. Nang pumasok ang nanay ni Nendo at nakita niya ang estatwa ni Nendo, napagtanto niyang masyadong maganda ang pagkakagawa. Natuwa siya dahil alam niyang si Kusawo ang gumawa nito. Kaya't ang buong rebulto ay dinala sa klase ng eksibisyon, at bilang isang resulta, siya ay nanalo ng first place sa klase na may pinakakaakit-akit na programa. Ang mga lalaki sa klase ay nagpatuloy sa paglalaro sa rebulto, at isang lalaki ang umakyat dito at itinulak ito. Sa kabutihang palad, si Kusawo ay naipit dito, kaya ang rebulto ay hindi nabasag. May whole party ang klase noong hapong iyon, at tatlong lalaki, sina Kusawo, Sean, at Nendo, ay hindi pa dumarating. Naging disoriented sila mula hapon hanggang gabi at kalaunan ay nakarating sila sa tagwa ng gangster. Nahuli nila si Kusawo at ang tatlo sa bahay na gawa sa kahoy, ngunit time-laport sila ni Kusawo, at sa oras na dumating sila sa silid-aralan, natapos na ang party ng klase, at sinabi na dapat ay nanatili na lang sila sa bahay.
Ang kapatid ni Kumi na si Makoto ay isang kapatid na sumasambo sa kanyang kapatid na babae. Tinakpan pa niya ang kanyang mga mata, at umupo sa kwarto ng kanyang kapatid habang nagpapalit ito ng damit. Pumunta siya para magreklamo kay Kusuo na ayaw na siyang kausapin ng kanyang kapatid pagkatapos ng insidenteng iyon, at hiniling niya kay Kusuo na tulungan siya. Kaya kinaumagahan, pumunta si Kusuo upang ihatid ang mga pahayag ni Makoto kay Kumi mula sa malayo. Nag-aalala si Kumi na baka istorbohin na naman siya ng kanyang kapatid, kaya humingi siya ng tawad at taos-pusong inalok si Kusuo na sumama sa kanya, dahil nag-request na siya ng isang araw na paglabas. Ipinapalagay niyang natutuwa si Kusuo dahil makakasama siya noong hapong iyon, ngunit sumama lang ito sa kanya dahil masyado niyang iginagalang siya. Ngunit pagkatapos ng isang oras na paglalakad at hindi pa rin nakakahanap ng snack bar na mabibisita, lahat ng mga lalaki ay lumapit at dinala sila ni Kusuo sa isang malapit na shop. Kasunod nito, ang buong partido ay umupo upang maglaro sa malapit, kasama sina Kusuo at Kumi na nakaupo sa isang hiwalay na mesa. Masasabi ni Kusuo na dumating ang kapatid ni Kumi at papasok na sana, ngunit agad siyang pinigilan ng pinto. Sinilip muna nila ang shop bago umalis, at naghahanda na rin sina Kusuo at Kumi na umalis. Sa puntong ito, ang beer ay sinadya na nagkakahalaga ng 6,850 yen, ngunit dahil napakaganda ni Kumi, ito ay nabawasan sa 200 yen at mayroon siyang 20 yen na voucher. Lumabas na sila pero uuwi na sana si Kusuo pero habang pauwi, nakita nila si Makoto na nakaabang, kaya napagpasyahan nilang maglaro muna sa amusement park. Inaasahan niyang susuko si Kusuo sa kanyang mga kahilingan, ngunit sa halip ay ginamit niya ang lahat ng kanyang mga lakas upang duminahin ang bawat laro, na pinauwi si Kumi na nadismaya. Nakaupo si Kusuo sa isang upuan na nagpapahinga nang makita niya ang kanyang kapatid na si Makoto, na nasa likuran niya, at hinawakan niya ang kamay ni Kumi at tumakbo. Bahagyang namula si Kumi nang mapansin niyang hinawakan ni Kusuo ang kamay niya. Tumakbo sila sa likod ng kortina, at ginamit ang invisibility magic para magtago at para hindi sila makita ng iba na lalong nagpamula kay Kumi. Pagkaraan ng ilang buwan, nagbihis si Kusuo bilang Santa Claus at nag-abot ng mga regalo sa mga kabataan tuwing Pasko. Ang tatay niya ang mamimigay ng mga regalo sa mga bata sa lungsod, pero sumakit ang likod niya dahil may dala siyang malalaking mga regalo, kaya kinailangan ni Kusuo na ipamahagi ang mga ito. Nais nilang pumasok si Santa sa pamamagitan ng Simenea sa susunod na bahay, kaya sumunod siya at pagkatapos ay nag-transform sa isang panlinis ng spiderweb. Kinastigo din niya si Santa Claus dahil sa pagiging marumi, at sinabing ayaw niyang hawakan ang anumang bagong regalo. Pagkalipas ng alauna ng gabi, nakarating siya sa isa pang bahay at nakita niyang may pagtatalo. Ang ama ay may mahalagang gawain na dapat gawin sa kanyang trabaho, at mas pinili ng ina na manatili siya sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Nang hilingin ng bata kay Santa na tulungan ang kanyang mga magulang na magkasundo, naglakbay si Kusuo sa kumpanya upang tapusin ang lahat ng mga gawain, habang nag-iiwan din ng regalo para sa bata. Nakatanggap na si Kusuo ng mapalad na pera mula sa kanyang ama at ina, ngunit humiling pa rin siya ng kaunting dagdag mula sa kanyang ama dahil sa ilang beses niya itong tinulungan. Nung kaganapan sa Pasko, ang kanyang ama ay nahuhuli sa trabaho, at ang kanyang ama ay natapunan ng kape ang kanilang TV. Kaya sa kaunting pera, lalabas si Kusuo at kukuha ng bagong TV dahil nasira ang luma 3 taon na ang nakakaraan, at palagi niyang kailangang ibalik ito sa magandang estado noong nakaraang araw, kaya ngayon na ang oras para magpahinga ito. Maaring ito na ang pinakamasamang diskwento. Sa makatuwid, hinangad ng empleyado na magbenta ng karagdagang mga item upang mabente niya ito. Sa wakas, isang coffee jelly maker na may 40 na baterya ang pumukaw sa mga interes ni Kusuo. Naakit siya nito, hindi alintana kung gaano man siya kalakas. Bumalik ang lahat sa paaralan na may maraming sariwang kwento, tulad ng taglamig, abalang pagkain sa simula ng taon, at mga araw ng pagpunta sa pagdarasal at pagtunog ng kampana. Ang pagtaas ng timbang sa panahon ng mga pagdiriwang ay malamang na hindi nakakaiba, kaya lang masyadong nabigla si Chiyo sa dinagdag ng kanyang timbag simula ng pagpasok ng taon. Sa wakas, natanggap ni Kusuo ang New Year's card kung saan personal na idinikit ni Kumi ang puso, ngunit hindi pa siya nakakatanggap ng tugon. Ipinapalagay niya na malamang na nagsasanay si Kusuo sa pagsusulat upang masurpresa siya, at sinabi ni Kusuo na hindi siya masyadong magaling sa pagsusulat ng liham. Gustong humingi ng pera ni Sean nang mapansin niya ang dalawang gangster na humaharang sa daanan ni Aaron papuntang paaralan kaninang umaga.
Pinagmasdan ito ni Sean at nagnanais na magmadali upang humingi ng tulong, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Aaron na binubugbog ang dalawang lalaki at sinasakal ang isa pang lalaki. Natakot si Sean kay Aaron at hindi pa rin sigurado kung siya ay isang tunay na mobster or hindi. Nagpakita si Aaron ng malaking pangangatawan habang nagpapalit ng gamit sa pag-eehersisyo, na nagpakaba kay Sean. Tungkol sa baseball ang aralin sa gym ngayon, at ang isang bola ay direktang inilunsad sa ulo ni Aaron, na humantong kay Sean na maniwala na magkakaroon ng malaking away. Ngunit si Aaron ay nagpatuloy sa paglalaro ng normal, at sa kabutihang palad, bumubuhos ang ulan, kaya walang nasugatan. Sinamahan ni Sean si Kusawo nang pigilan siya ng apat na kriminal habang naglalakad. Sa puntong ito, sumugod ang apat upang talunin si Sean, ngunit hindi sila nagtagumpay. Maging ang amo, na malapit ng talunin si Kusawo, ay binali ni Sean ang kanyang armas, pero daydream lang ang lahat. Kung kukunin ng lalaki ang bakal at ihampers ito sa dingding, babagsak si Sean at mabilis na iaabot ang wallet. Itinulak ni Sean ang kausap at inutusan si Kusawo na tumakas habang ninanakaw nila ang pera ni Kusawo. Kasabay nito, dumaan si Aaron, at tinawag ni Sean si Aaron na tumakbo kasama niya. Si Aaron ay hindi nababahala sa kanila, at dahil dito, isa-isa silang pinatumba ni Aaron. Habang pauwi, ipinaalam ni Sean kay Aaron na hindi mahalaga ang nakaraan, at dapat nilang subukang maging magkaibigan. Nag-shake hands silang dalawa, ngunit si Sean ay napakahina na kahit isang bahagyang pisil ay masakit sa kanya. Tatlong lalaki ang papunta sa labas upang kumain ng ramen noodles ngayon, ngunit ang may-ari ng negosyo ay may sakit, at gusto na lang maglaro ni Nendo pero mas pinili ni Sean na kumain sa labas. Nagtalo ang dalawang lalaki at nagpas siyang pumunta sa laro. Pareho silang pumili ng air hockey, kung saan ang mananalo ay ang una sa 9 puntos. Sa kabila ng paggamit ni Sean ng dalawang pack, naitala ni Nendo ang unang goal ng laro. Si Sean, ang pilyo, ay yumuko, sinabi kay Nendo na hanapin ang kanyang mga ari-arian, at pagkatapos ay inatake siya ng hindi inaasahan. Pagkatapos, salamat sa maruming pamamaraan, ang parehong mga koponan ay nagkaroon ng pantay na score na 8. Ngunit si Sean, na naglaro ng hindi sporty, gayunpaman ay nanalo sa laro. Si Nendo ay nagtatrabaho sa isang bagong grocery store. Sina Kusawo, Sean, at Aaron ay pumasok para tingnan kung kumusta siya sa kanyang mga benta. Ang mga customer na dumating upang bumili ng mga kalakal ay kakaiba, hindi ito gumamit ng vending machine at sa halip ay tinaasa ang presyo mismo, at si Nendo ang nakabasag ng vending machine. Maya-maya pa ay lumabas ang may-ari at sinabing kaya lang siya nagkaganito dahil kay Nendo, dahil inatake siya sa puso noong nakaraang linggo. Ipinaalam niya kay Nendo na maaari na siyang magbenta ng mga paninda mula ngayon. Kaya naghanap ng trabaho si Nendo sa ramen shop pero natapon pa rin niya ang mga ulam ng mga tao. Kaya't nag-imbita ang tatlong lalaki sa isa't isa na magtrabaho bilang mga bartender, at binago ni Kusawo si Nendo sa ibang mukha dahil walang magha-hire sa matandang mukha. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pagbuhos ng tubig sa ulo ng customer, at ang ibang mga customer ay sumigaw ng malakas na naging sanhi ng galit ni Aaron at sinuntok sila. At naisip ni Kusawo kung paano posibleng magtrabaho kapag ganito ang mga kasama. Kinaumagahan, ngayon ang araw para sa 10 kilometrong pagtakbo. Nanguna si Kineshi sa pagsisimula ng karera. Naabutan siya ni Nendo pagkatapos niyang bumili ng tubig, na humantong kay Kineshi na sumigaw at binilisan ang takbo. Ang isang grupo ng mga lalaki ay nagyaya sa iba na sumakay ng taxi. Si Sean at ilang iba pang mga lalaki ay pagod na pagod sa pagtakbo, kaya't pinawi ni Kusawo ang kanilang pagod upang tulungan silang makabangon at magpatuloy sa pagtakbo. Tumakbo naman paatras si Nendo at nalampasan pa rin si Kineshi. Kaya naglaro si Kineshi ng marumi sa pagsasabing may bagong pagbubukas ng ramen restaurant, na nakagambala kay Nendo at pinayagan si Kineshi na tumawid muna sa finish line. Ang iba ay bumalik din, at si Kusawo ay bumalik sa turn 44, habang ang grupo ng babae ay tatakbo sa ibang araw. Bumili si Kumi ng cake ngayon para kainin sa lugar ni Kusawo. Gayunpaman, naruroon din ang kapitbahay na batang lalaki. Magiliw na binati ng nanay ni Kusawo si Kumi, at nang buksan niya ang kahon, may nakita ding cake na hugis puso. Regalo ito sa panaderia sabi niya, pero naisip ng nanay ni Kusawo na binili ito ni Kumi para makakain ng kanyang anak. Nais din ni Kumi na kainin muna ito ni Kusawo, ngunit kinain muna ito ng isa pang bata, na sinira ang mga kahilingan ni Kumi.
Wala ng oras si Kumi na kausapin si Kusawo mag-isa pagkatapos kumain ng cake, dahil lumabas silang tatlo para manood ng palabas. Lumabas na si Kumi, ngunit tinitigan siya ng kapitbahay na bata na parang kontrabida sa isang superhero na pelikula, na handang saktan siya. Lumaki na ang ama ni Kusawo ngunit interesado pa rin siyang maglaro ng mga laruan. Nang ipakita kay Kusawo ang Gundam Wings na robot, tumakbo ang pusa at sinira ito, pero kinailangan niyang hayaan na lang dahil mahilig siya sa pusa. Sa kalaunan ay pumayag si Kusawo na kunin ang pusa at dalhin ito, at pagkatapos ang moldita na pasang ito ay nabulunan ng isang tipak. Walang ibang pagpipilian, kaya kinailangan ni Kusawo na nagpaliit ng sapat upang makapasok sa lalamunan ng hayop at maalis ito. Sa sandaling ito, kailangang panatilihin ni Kusawo ang kanyang maliit na hugis sa loob ng isang oras, kaya sinubukan ng kanyang ama na ibuli siya, ngunit hindi niya iyon nagawa at ipinaikot-ikaw siya ni Kusawo. Nakapulot din si Kusawo ng isang 500 yen na barya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang ipis, kaya ipinatawag ni Kusawo ang robot upang labanan ang ipis, ngunit lumitaw ang pusa at tinapik-tapik ang ipis hanggang mamatay, kaya sinimulan ni Kusawo na haplasin ang pasang ito simula noon. Si Yoshi ay isang delinkwenteng estudyante sa ikatlong taon na gustong abusuhin si Kusawo, ngunit pagkatapos ay dumating si Mr. Matsuzaki upang tulungan siya. Ipinaalam ng guro kay Kusawo na ito ang dati niyang estudyante at gusto niyang makapagtapos siya, kaya nagpa siya si Kusawo na tulungan siya sa pagbabago. Ipinagpatuloy ni Yoshi ang pang-aabuso sa mga estudyante sa kalye, ngunit telepathically binago ni Kusawo ang isip niya at tumuloy sa barbershop. Nang patulugin siya ni Kusawo, nagising siya na may kalbong gupit. Pagdating niya sa paaralan, buong pagmamalaki na ipinakita ni Yoshi ang malupet niyang buhok kay Mr. Matsuzaki, ngunit hindi nagpakita ng emosyon ang guro, na ikinagalit ni Yoshi. Susugorin na sana niya si Kusawo pero nagpadala siya ng mensahe sa utak niya na kapag nagkamali siya, si Matsuzaki ang humihingi ng tawad. Nang mapansin ng guro ang bagong gupit, naging emosyonal siya ngunit pinilit itong pigilan. Binalak ni Yoshi na magbago at nagsuot ng salamin pagkatapos marinig ito, ngunit sinabi ni Matsuzaki na kailangan niyang kumuha muli ng isang taong pag-aaral dahil masyado siyang naiwan. Dahil sa nalamang iyon, nagwala si Yoshi sa klase. Ang buong klase ay kumanta ng karaoke, at si Kusawo ay nag-aalala lamang sa isang ice cream cup. Sabay-sabay na kumanta ang lahat pagkatapos umorder si Kusawo ng ice cream cup, at pagkatapos ay ibinigay ang ice cream cup sa iba. Hiniling ni Nendo na kumanta din si Kusawo, ngunit pumunta na si Kusawo sa banyo, at pagbalik niya ay napakatahimik ng kwarto. Pinagpapawisan na pala ang lahat dahil sa pagkanta ni Nendo. Nagpatuloy ang lahat sa pagmamakaawa kay Kusawo na kumanta, ngunit nang ibigay ni Kusawo ang mikropono kay Nendo at humiling ng duet, tumakas ang lahat. Ngayon ang pamilya ni Kusawo ay bumisita sa mga lolo at lola niya sa liblib na kanayunan. Masayang sinalubong ng kanyang lola ang pamilya nila, habang ang lolo naman ay nakakunot ang noo. Ekspresyon lang pala yun ng mukha niya, pero parang bata, tuwang-tuwa ang lolo na makita ulit ang kanyang anak. Ngunit matapos malaman na babalik sila kinabukasan, naging kulay abo ang kanyang mukha. Kaya't lumabas siya upang kumuha ng pahayagan upang ipaalam sa kanila na maaari silang manatili ng 2 araw at 3 gabi, at sa wakas ay ibinigay sa kanya ang kanyang kahilingan. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang magdadala ng tsaa at cake ang apo niyang si Kusawo. Ngunit nang magsimula siyang magseryoso, nakita niyang pumasok ang kanyang manugang, kaya nagalit siya at pinalayas ang ama ni Kusawo. Habang siya ay galit, ang kanyang apo ay nagdala ng pagkain, at nang siya ay handa ng magsalita, si Kusawo ay umalis. Pero dahil mahal siya ni Kusawo, nagdala siya ng ibang parte para makakain ng kanyang lolo. Nang gabing iyon, nakahiga sila ng malapit at may binulong, ngunit ito ay isang panaginip lamang. Isang araw, ang buong pamilya ay nagtungo sa amusement park na magulo nang dumating sila. Nalaglag pa ang mga tornilyo sa roller coaster, kaya umuwi ang lahat. Gayunpaman, dahil pinasyahan ng ama ang kanyang asawa, ang 3 miyembro ng pamilyang Kusawo ay sumakay sa isang roller coaster, na halos patayin ang ama, at kinailangan siyang akayin ng kanyang ina. Si Kusawo at ang kanyang lolo ay nasa Ferris wheel, ngunit nauwi ito sa kapahamakan. Nasira ang Ferris wheel habang nakaupo ang lolo kasama si Kusawo. Sa kabila ng kanyang takot, hinawakan niya si Kusawo at hinaanggad na protektahan siya, na naging dahilan upang magkaroon ng ibang opinyon si Kusawo sa kanya.
At sa gayon, ang dalawang lalaking asawa sa magkabilang gilid ng bangko ay nakahiga sa sobrang nerbiyos at pagod. Kailangang umuwi ang pamilya ni Kusawo kaninang umaga, ngunit ayaw ni lolo niya na umalis sila, kaya inilabas niya ang tangke at peking nawala ng gasolina ang sasakyan, ngunit alam ni Kusawo na ang gasolina ay nasa compartment. Medyo lumayo pa sa biyahe, naabutan nila ang pagguho ng lupa na parang pinagpapalan ng mga Diyos ang kanilang lolo upang makamit ang kanyang ninanais. Ngunit ipinaalam sa kanya ng mga magulang ni Kusawo na may kakayahan si Kusawo, kaya umuwi ang kanilang pamilya. Ang mga lolo't lola ay nakatayo roon habang nakatingin sa likod, nag-aalala. Bumili si Kusawo ng bagong laro ngayon at nagsuot siya ng singsing upang maiwasan ang kanyang kakayahang basahin ang isip ng kanyang kalaban, at mas mahusay na maglaro ng laro. Ang karamihan sa mga pangyayari sa laro ay umiikot sa pang-araw-araw na buhay ni Kusawo, na nangangailangan ng pagtatago niya sa kanyang mga kaibigan upang makauwi sa lalong madaling panahon. Sa pangkalahatan, isa itong tipikal na passable na laro. Si Rito ay naging napakapopular sa mga babae matapos maging lead vocalist ng kanilang banda kasunod ng kanyang kakilakilabot na pagganap. At noong panahong iyon, may isang taong minamaltrato ang kanyang tagahanga. Kaya, si Rito ay madali siyang tinalo dahil sa multo ng isang guro ng kung fu. Kaya ang mga babae sa paaralan ay nagsimulang umibig kay Rito at manood ng mga pelikula kasama siya. Ngunit habang bumababa sa kalye, ang multo ng singer at ang kung fu na multo ay nagsalit-salit na sumubok na pasukin ang katawan ni Rito, at sa huli, walang babaeng sumunod sa kanya. Ngayon ang unang araw ng operasyon para sa mga club. Bumuo si Rito ng sarili niyang mystical club para makapagtatag ng sarili niyang harem, at nang pumasok siya sa club room, nakita niya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Ang babaeng estudyanteng gustong sumali sa club ay hindi magandang tingnan ng walang bangs. Sumali si Sean at ang babae dahil pogi si Sean, at in love ang babae kay Sean. Si Sean naman ay nag-aakala na may gusto siya sa bagong babae, pero hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Sina Kusawo, Kineshi, at Sean ay nasa parehong koponan para sa klase sa pagluluto ngayon. Ang kanilang mga unang resulta ay hindi maganda, ngunit si Mira ay gutom na gutom kaya kinain niya ang mga ito. Ipinagpatuloy ni Sean ang pagluluto, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang itinapon niya ang itlog sa ulo ni Mr. Matsuzaki, kaya naman, nakatanggap siya ng parusa. Sinubukan din ni Kineshi, ngunit isa pang ulam ang hindi kaakit-akit tikman. Hindi naman nagpapigil si Mira at ininom pa ang butter. Si Kumi ay may sariling fanbase, ngunit dahil malapit siya kay Kusawo, kinidnap ng fanbase na iyon si Kusawo para tanungin siya. At mali ang paniniwala nilang ang kapitbahay na lalaki ay lehitimong anak nila ni Kumi. Ngunit nang makita nilang tuwang-tuwa si Kumi na kasama si Kusawo, napagtanto nila na ang kaligayahan niya ang gusto nilang pangalagaan, at lahat sila ay umalis nang hindi siya pinakawalan sa pagkakatali. Ngayon, habang naglalakad si Kusawo pauwi mula sa paaralan, isang baseball ang ibinato sa kanya, at nasira ang kanyang power control. Kaya't kinailangan niya itong ayusin kaagad, kung hindi, ito ay nakamamatay dahil ang isang pagpindot ay maaaring maging sanhi ng paglipad ng isang tao. Sumandal siya sa pader at winasak ito, kaya kailangan niyang buuin muli ito. Nakatagpo niya si Nendo sa kanyang bahay, kaya kinailangan niyang i-distract siya, at pagkatapos ay nag-teleport siya sa bahay at hiniling sa kanyang matalinong kapatid na tulungan siyang ayusin ito. Kaya itinulak ng kanyang mga magulang ang wheelchair ni Kusawo sa kapatid ni Kusawo. Naalala niya na noong ipinanganak ang kanyang kapatid 18 taon na ang nakalilipas, maaari niyang bigkasin ang kanyang unang salita sa isang buwang gulang pa lang, kaya sa 2 taong gulang maaari na siyang mag-aral tulad ng isang 8 taong gulang, at ang kanyang IQ ay 218 at siya ay tinawag na isang henyo. Ngunit noong siya ay 3 taong gulang, nakatagpo siya ng isang malaking hadlang, si Kusawo, sa kanyang superpower. Kaya noong siya ay 14, umalis ang kanyang kapatid at hindi siya nakita sa loob ng 4 na taon. Napagtanto ng ama sa puntong ito na nakalimutan niya kung saan niya inilagay ang bag na naglalaman ng mga piraso upang i-assemble ang controller. Ngunit dahil sa teknolohiya ng camera, mabilis itong nadiskubre ng kapatid ni Kusawo, natapos ang pag-assemble ng controller, at ibinigay kay Kusawo na isusuot. Gayunpaman, pagkatapos suotin ito, hindi mabasa ni Kusawo ang iniisip ng kanyang kapatid. Ang apparatus sa kanyang bungo, ito pala, ay humaharang sa telepathy ni Kusawo. Marunong nang sumakay ng motorsiklo si Kusawo noong una siyang natutong magbisikleta.
Kapag naman ang kapatid ay nakatanggap lamang ng ilang daang puntos, makakatanggap si Kosovo ng 9 milyong puntos. Dahil dito, kinailangan niyang maglakbay sa ibang bansa. Silang dalawa ay naglalaro ng rock paper scissors, at nang bumalik sila sa hotel, napansin ni Kosovo na naroon din sina Sean at Nendo. Inanyayahan sila ng kanyang kapatid na maglaro ng catch sa paligid ng London. Noong panahong iyon, nangatuwiran siya na sa pamamagitan ng pag-imbite sa dalawa pa, kailangang limitahan ni Kosovo ang paggamit niya ng kanyang mga kasanayan. Kung manalo si Kosovo, darating ang kanyang kapatid ngayong hapon na may dalang cake. Nang marinig nila ang taya, pumunta sila kay Sean at Nendo at sinabi na maglalaro sila ng taguan, habang nakatago sila sa lungsod hahanapin niya sila. Ang mga lalaki ay may 30 minuto upang magtago kahit saan nila gusto, at habang sila ay naghahanap ng isang taguan, napansin ni Kosovo ang kanyang nakatatandang kapatid na may parachute. Bago nawalan ng malay si Sean, kinuha ng tatlo ang kanilang mga bisikleta at tumakbo sandali bago pinaandar ng kapatid ang kanyang motorsiklo pababa mula sa himpapawid. Pinulot nila ang kanilang bisikleta at paindalan ito ng mabilis. Nagmamadali silang pumunta sa shopping area, at natuklasan ni Kosovo na ang control device ay may locator, at ang kanyang kapatid ay nagpahayag nito sa loudspeaker, na nagdulot ng kaguluhan. Kinailangan nilang magtago sa banyo, at nang maisip ng kapatid na siya ang nanalo, binuksan niya ang pinto upang malaman na hindi si Kosovo ang nasa loob. Naakit ni Kosovo ang mga tao sa silid at nakatakas sa itaas, at nagtagumpay muli si Kosovo. Pumunta silang lahat sa gallery ngayon para tingnan ang mga larawan. Sinuri ni Sean ang likhang sining tulad ng isang tagapagturo ng panitikan sa mataas na paaralan. Ang kasunod na silid ay napuno ng mga dekorasyong pambata, at si Nendo ay gumuhit ng isang pagpipinta sa loob ng 3 segundo, ngunit ang vice-presidente ng museo ay lumabas at nais itong i-display. Nag-drawing din si Sean ng painting na tinanggihan. Pag-uwi ni Sean, lumapit ang direktor at nakita niya ang painting ni Sean, na pinuri niya sa kagandahan nito na nagsasabing ito ay isang masterpiece. Hinikayat naman ng lahat si Kosovo na makisali sa mga events habang naghahanda sila para sa nalalapit na bakasyon sa tag-araw, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Habang papalabas ng pinto, napansin ni Kosovo na may pares ng tiket si Kumi papunta sa amusement park at gusto siyang yayain na pumunta. Kaya tumalon siya sa bintana upang magtago, ngunit ang pares ng mga tiket ay lumipad sa bintana, na nagbigay daan kay Kumi na matuklasan si Kosovo. Kaya kinailangan niyang magtipon ng maraming tao para hindi komportable si Kumi at pilitin siyang umalis. Pagkatapos, upang maiwasang mabunyag, tinanggap ni Kosovo ang imbitasyon ni Rito, at mula noon, mas maraming tao ang nagsimulang mag-schedule hanggang sa ganap na mabook ang summer calendar. Sa sobrang gigil niya ay kinurot niya ang mukha ni Rito, dahilan para ma-deform ang buong facial structure nito. Sabay silang pumunta sa kinaroroonan ni Rito para magkampo, at hinahanap ng dalawa ang taong gusto nila ngunit hindi alam kung paano magpares, kaya kailangan nilang bumuo ng isang grupo. At si Chio ay nasa parehong grupo katulad ni Rito. Mukhang magkakasundo sila, at medyo galante rin si Rito, na nagbibigay kay Chio ng tunay na mapagmahal na sensasyon. Hanggang sa nakatagpo niya ang baboy ramo at iniwan siya, at nawala rin ang nararamdaman ni Chio para kay Rito. Sumunod na dumating ang tennis training camp, at nandoon sina Kineshi at Nendo. Tinalo ni Nendo ang bagong dating na coach. Naramdaman niya ang kanyang potensyal at hiniling kay Kineshi na harapin si Nendo. Nagsimula ang laban sa tennis kasama sina Nendo at Kosovo sa isang tabi, at Kineshi at isa pang kaibigan sa kabilang banda. Noong una, 2 halimaw lamang ang mayroon, kaya itinuro ni Kosovo ang bola sa ibang lokasyon upang ipakita na hindi siya maaaring sumali sa club. Ngunit dahil sa sobrang layo ng paglipad nito, tinanggap siya. Pagkatapos ay hinihiling sa kanila na lumahok sa pananaliksik ni Mira at lunukan ng isang kakaibang gamot. Ang puso ni Mira ay naglaho sa ikalawang araw, at ang kanang kamay ni Nendo ay lumaki ng labis, at tila alam ko na ang ginawa niya kaya lumaki ang braso niya. Ang mga kabataan ay tumaba at pamayat sa ikatlong araw at naging higanti sa ika-4 na araw. Patuloy silang pinagaling ni Kosovo, at sa araw ng pagsusulit, binago ni Kosovo ang kanilang tableta, ngunit sila ay naging masyadong bata or masyadong matanda at sa wakas ay naging 2 maskuladong tao. Nang mapansin ito ng mga siyentipiko, inakala nila na ito ay resulta ng epekto ng kabute, at naalala ni Kosovo ang dalawa nung kumain sila ng kabute.
Sa sandaling ito, kinuha ni Sean at Eren ang kanilang mga pagsusulit sa lisensya sa pagmamaneho, at sa susunod na linggo, nauna ang theory exam. Si Eren naman ay marunong lamang gumamit ng mga palatandaan para labanan ang mga tao. Kaya binigyan sila ng guro ng napakaraming teoretikal na libro, at mabilis silang pumasa. Dahil sa kanyang pagsusumikap, sinadya ni Kusuo na lumabas kasama si Kumi sa huling araw ng kanyang bakasyon sa tag-araw. Ngunit nang makita niyang kasakasama ni Kusuo ang isa pang bata mula sa kapitbahayan, nagpasya siyang hayaan itong pumunta sa nawawalang lokasyon ng pag-aalaga ng bata. At base sa kagustuhan ng bata, pumunta silang tatlo para manood ng superhero show. Nang si Kumi ay naghahanda na samantalahin ang batang nanonood ng palabas na ito upang ilabas si Kusuo ng mag-isa. Ang taong nakasuot ng mascot ay tumakbo pababa at hinawakan si Kumi upang kumilos kasama niya, at ang kanilang tambalan ay nag-click sa masa. Dahil dito, hiniling ng karamihan na talunin ng superhero ang halimaw. Ipinagpatuloy ng superhero ang pagsipa sa halimaw, at nang handa na siyang matapos, napabulalas si Kumi na manalo sila ni Manoro. Ang Manoro ay hindi lang ang pangalan ng superhero, kundi pati na rin ang pangalan ng taong gumaganap bilang halimaw. Kaya naman, tinalo ng halimaw ang superhero sa isang sipa. Bilang resulta, kinailangan ni Kusuo na kumilos bilang pangalawang superhero. May isang napakayamang kumpanya ng Siko, at ngayon, lumipat ang anak ng chairman ng paaralan sa PK Academy upang maghanda para sa kolehiyo. Napagmasdan niya si Kumi at napagdesisyonan niyang pumunta rito para anyayahan ito. Si Siko ay may kanin, tubig, ulam, carrot, at iba't ibang pagkain na inihahatid sa kanya para sa tanghalian. Ginastos din niya ang pera ng kanyang pamilya para makakuha ng akses sa fan club ni Kumi. Noong panahong iyon, nagtatago si Kumi sa banyo. Ni-review niya ang kanyang profile at nakita niyang medyo mayaman ang pamilya ni Siko pero gustong-gusto pa rin niya si Kusuo. Pumasok si Siko at hiniling kay Kumi na maging kasintahan niya, ngunit tumanggi si Kumi dahil siya ay umiibig kay Kusuo. Nagkunwari si Siko na hindi galit nang pumasok si Kusuo pero sa totoo lang naiirite siya, kaya inilipat niya sa Siberia ang trabaho ng ama ni Kusuo, kung saan puro nyebe at inakusahan pa ang kapatid ni Kumi na may koneksyon sa isang 42 years old na ginang. Noong gabing iyon, nakaupo si Siko sa trono ng pera nang dumating ang fanbase ni Kumi para maghiganti sa pagpapagalit kay Kumi. Natakot si Siko nang sumulpat si Kusuo sa kanyang silid. Nangako si Siko na ibibigay sa kanya ang lahat ng pera kung aalis siya. Gayunpaman, itinapon ni Kusuo ang lahat ng pera. Pero ang mga bodyguard lang ni Siko ang may gusto sa mga pera dahil gusto pera ng fanbase ni Kumi na patayin si Siko, at ibinalik ni Kusuo ang pera at direktang pinatumba si Siko. Dinala ni Kusuo ang kanyang lolo't lola sa kanilang bahay kinabukasan ng ang kanyang ama ay malapit nang magsaya kasama ang kanyang ina. Kaya nagkaroon ng panibagong araw ng gulo sa kanyang ama. Binabalak nilang yayain ang isa't isa, ngunit patuloy na nakikiusap si Lolo sa ama ni Kusuo na manatili sa bahay ng mag-isa para maranasan niya ang pakiramdam kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit dahil alam nilang sobra na sa kanila si Lolo, hindi nila ito pinansin at nag-shopping. Lumapit si Nendo sa lolo ni Kusuo, na nakaupo sa isang upuan at naniniwalang may problema pero medyo nagkasundo ang dalawa at sabay silang namili. Binigyan niya si Kusuo ng mga bagong salamin ng gabing iyon, ngunit nagpalipat-lipat ng katawan si Kusuo sa kanyang ama. Ayaw niyang ibigay ito sa ama ni Kusuo, ngunit ang makitang masaya ang ina ni Kusuo at asawa niya ay naging masaya rin siya. Tinawag ni Sean ang mga lalaki sa kanyang bahay para sa isang Halloween party ngayon. Ngunit nang dumating si Kusuo, napansin ni Sean na nakasuot pa rin siya ng maayos at hinikayat siyang pumasok para makapagbihis siya. Napagtanto ni Kineshi at Eren na kailangan nilang magbihis para sa Halloween party. Kaya naman ang isa sa kanila ay nagtalukbong ng kumot sa kanyang katawan, habang ang isa naman ay nagtali ng mga benda sa kanyang katawan. Tapos si Nendo, hindi man lang nagme-makeup pero sa tingin ng lahat isa siyang dakilang halimaw. Si Sean ay naghahanda kasama ang tatlong lalaki habang sila ay nasisiyahan sa pagtilamsik ng dumi sa kanilang mga mukha. Pumasok si Sean at natakot siya kay Kusuo. Nagpasya si Siko na kumilos dahil nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Hiniling niya kay Nendo na tangkilikin ang inihaw na karne at hipon nang makipagkita siya sa grupo ni Kusuo. Pagkatapos ay gumastos siya ng 150 milyong yen upang kunin si Nendo bilang kanyang alipors.
Ngunit si Nendo ay patuloy na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsang-ayon hanggang sa bigla niyang sinabi na tatanggapin niya ang bagahe na ito, na humantong sa paniniwala ni Siko na ang lahat ay maaaring tugunan ng pera. Si Nendo naman ay tinapon lahat ng pera, inihagis ang bagahe sa isang batang nalulunod sa ibaba, at bumaba para iligtas ito, at dun napagtanto ni Siko sa puntong ito na hindi malulutas ng pera ang lahat. Lumaki si Chiyo na parang baboy at naiwan sa kusina. Naunawaan ito ni Chiyo at nagpas siyang tumakbo sa hapon, ngunit pagkatapos ng maikling pagtakbo, naglabas siya ng sari-saring pagkain upang mabawi ang kanyang lakas. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang mga pagkain na ito ay hindi nakakabuti sa kanya, at siya ay lumalaki ng lumalaki na. Hinagaw ni Kusawo ang huling pagkain ni Chiyo nang nag-exercise siya sa damuhan. Iniisip ni Chiyo na pinapanood ni Sean ang kanyang pag-eehersisyo, at bumalik siya sa anyo at mas maliit ng kaunti kaysa dati. Pagkalipas ng ilang araw, kahit na 10 minuto pa lang ang simula ng recess, hiniling ni Sean si Kusawo na gumawa ng takdang aralin kasama niya. Gusto naman ni Kineshi na maglaro siya ng soccer, ngunit hinimok siya ng isa pang lalaki na suntukin ng isa't isa, at isa pang lalaki ang nanonood sa kanyang kapatid na babae sa gate ng paaralan. Sa pangkalahatan, walang mga ordinaryong karakter sa seryeng ito. Lahat sila ay hindi inaasahang nakauwi bago si Kusawo, ngunit nang maobserbahan nila ang pag-alis ni Kusawo, tumawag sila ng emergency meeting. Ngunit lumipat din si Kusawo sa isang nakatagong bintana at nakinig. Lahat ay gustong magsagawa ng sorpresang birthday party para kay Kusawo, ngunit ang kanyang kaarawan ay 3 buwan na lang, at bukas ay kaarawan ng ama ni Kusawo. Tinalakay nila ang lahat ng kanilang intensyon na mag-organisa, ngunit pinaalis silang lahat ni Kusawo. Nakatakdang mag-duty si Kusawo kinabukasan, ngunit nakaiwas siya rito, at nalungkot ang grupo, sa paniniwalang kailangan nilang kanselahin ang party. Pumunta silang lahat sa bahay ni Kusawo at pinindot ang doorbell. Nang muling lumitaw si Kusawo, ipinagdiriwang nila ang kanyang kaarawan, na labis na ikinatuwa niya. Ngunit ito ay talagang ang birthday ng kanyang ama, at si Kusawo ay pinasaya ng iba. Ipinaalam ng ama ni Kusawo sa lahat na ang kanyang ina ay namumuhay na mag-isa at ang kanyang ama ay namatay habang sila ay nakaupo at nag-uusap. Kaya inakala nilang patay na ang lolo ni Kusawo, nagulat siya at ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay tsismis lang, pagkatapos ay kinastigo siya ni Kineshi at Eren. Sumunod naman ang cake ngunit parang hindi masarap ang lasa. Kaya't si Kusawo ay bumalik sa orihinal nitong anyo, at ang mga tao ay nagsimulang kumain at mag-usap ng tame time. Ang tatay ni Kusawo ay lumabas sa pagtitipon at nilapitan siya, sinabi sa kanya na sila ay napakabuting mga kaibigan. Bumaba si Kusawo at nag-enjoy sa party matapos marinig iyon.